So, ang pangalan ko po ay Louie Nash. Okay? So, ako po yung founder ng Luna Pro. Ayan. So, ako po yung salarin kung bakit po lumaki yung Luna Pro. No? Ako yung salarin. Pero anyway guys, again, nung nag-start ako kay TPC, talagang grabe, bongga, hataw, pagod, puyat, 'di ba? Gawa trainings, gawa ng presentation. 'Yung mga pinagdaanan ko. Syempre, kung usapang journey po, nung nag-start ako kay TPC, wala talagang that time napakahirap gawin ng ng negosyo. Sobrang dali. Kahit loading business siya, dahil nga pag medyo bago ang kumpanya, tapos networking pa, napaka-challenging po para sa mga builder yung talagang mag-convince ka ng tao kung mausap ka kahit na loading to, kahit napakadaling ibenta, di ba? Sobrang dami ng challenge, no? Isa sa mga challenge namin nung nag-start ako kay TPC, number 1, is yung wala kaming 872 for that time. Wala kaming 2012 na gateway that time. Walang Viber, walang Telegram, walang Facebook Messenger na loading, as in wala talaga. And kailangan mo pa mag-load ng mga unlimited text, tapos i-send namin sa gateway na 11 digit para makapag-load kami all networks, no? Ganun po yung nangyayari. Tapos brochure namin that time, hindi pa ganun kaganda. 'Di ba? Tapos yung office namin, alam mo, parang bodega, parang nandun na lahat. So sobrang challenging talaga. Ay napakahirap sabihin para sa amin that time nung nag-start kami na magkakabahay ka dito, magkakakotse ka dito, kikita ka ng milyon dito. Kasi wala pang kumikita ng malaki that time, no? Pero eventually, dahil nga araw-araw ginagawa namin, tapos talagang nakafocus kami, yung vision namin nakatutok na sa malayo. Yung vision na naniniwala kami na after ilang years, 'di ba? Talagang magbubunga yung pinagpaguran mo, alam mo yon. Yung tipong kahit nagugutom ka, alam mo yon, kahit nahihirapan ka, kahit na pinagtatawanan ka, kahit na inaaway ka ng nanay mo pag-uwi mo, kaya ng asawa mo pag-uwi mo, di ba? Parang hindi pa rin namin binitawan dahil may nakikita kasi kami. Ganun kalawak yung vision ko nung nag-TPC ako. You know why? Kasi sobrang dami ko nang nasalihan na try na networking na MLM, di ba? Kumita ng okay, pero hindi gaya ng kinikita ko kay TPC. And maraming kumpanya, kasi may mga nagtatanong Coach, sa TPC ka na ba, unang kumpanya mo ba yung TPC? Diyan ka ba kumita ng malaki? Kung usapang kumita ng malaki, yes, kay TPC ako sobrang blessed talaga. Dito ko natupad lahat ng pangarap ko, dito ko nakuha yung income na pangarap ko din, di ba? And dito ako nag-mature ng bonggang-bongga. Pero prior sa pag-join ko kay TPC, guys, sobrang dami ko na nasalihan na networking. Literal yan. Sobrang dami, no? Kumita, pero hindi ganun kalaki, di ba? And yung mga sinalihan ko dati, kahit hindi naman ako kumita ng bonggang-bongga, thankful pa rin ako kasi yun yung naging training ground ko, di ba? Doon ako natuto kung paano mag-talk, mag-training, ganyan. So, na-apply ko yon kay TPC ngayon, di ba? At yun din yung ginawa ko sa mga unang minentoran ko ng mga core leaders ko. Okay? So, ganoon na nga. Ang journey ko kay TPC, bukod dun sa 8 years na ako, almost 8 years na ako kay TPC, guys. Sobrang hirap din talaga ng journey. Pag pinili mong profession ay networking or network marketing, guys, sobrang challenging talaga. No, sobrang challenging. In a way, nasa una, parang alam mo, parang madarating sa point na parang manliliit ka sa sarili mo na bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko kailangan mapahiya? Bakit ko kailangan mamlayers, di ba? Bakit ko kailangan i-please yung tao? Bakit kailangan mambola-bola konti ako? Yung mga something ganun, di ba? Tsaka bakit ba kailangan ko siyang palabasin ng pera? Yung mga something ganun na parang iniisip ko, minsan, parang dati, parang nanliliit ako sa ginagawa ko dati. Siguro, dahil alam ko na dahil nga okay naman ako, may trabaho akong maganda before ako mag-networking, niisip ko na lang na sana, what if kaya bumalik na lang ako sa pag-work? Ano kaya mangyayari if ever na parang nung nag-work ako, hindi naman ako nagpa-flyers, di ba? Nung nag-work ako, hindi ko naman kailangan mag-convince ng tao, mamilit ng tao, mambola ng tao, di ba, para magkapera. But then nung nag-networking ako, parang, ayan na, wala na akong magagawa. Kumbaga, patay kung patay, di ba? Bola kung bola, convince kung convince, di ba? Talagang latag kung latag, present kung present. Ganun yung ginagawa ko, no? Pero iniisip ko naman na ito yung pinili kong profession eh. Kumbaga, dito ako nag-decide na kunin yung pangarap ko eh. Na
nung nag-work ako, parang nakita ko na wala akong pag-asa doon, di ba? Kasi kanya-kanyang calling yan, syempre. Pero nung nakita ko yung sistema ng networking, sabi ko, malaki yung pag-asa nito eh, malaki yung potential nito eh, di ba? Kasi number one dito, hindi naman kailangan talaga na sobrang genius ka, sobrang galing mo, sobrang tataas ng grade mo, di ba? Sobrang gwapo mo, kaya sobrang yaman mo para makapag-start, di ba? Dapat lang talaga, marunong ka lang talagang magtiyaga, mag-aral, tsaka humataw, no? And then, yun nga, dumating nga sa point na parang, dati parang tingin ko sa sarili ko, nanliliit. Pero bit by bit, nakikita ko na parang nung kumikita ko, kunwari, pa 5 digits in 1 week, pa 10 digits, 5 digits in 1 week, talaga nakikita ko na, okay, may pag-asa nga talaga to, di ba? Dahil nagdesisyon ako na kunin yung pangarap ko through TPC, ang gagawin ko, tatanggapin ko kung ano yung magiging hindrance, kung ano yung magiging challenge along the way, along my journey, para mapunta talaga doon sa pangarap ko. So ayun na nga, nung tinanggap ko, wait nga lang, ano ba nangyari dito? Okay? Ayun nga, so kailangan natin talaga ng acceptance. Guys, sobrang halaga ng acceptance sa negosyo. Yung tinanggap mo na TPC kayayaman, pag nagkaroon ka ng acceptance, tatanggapin mo lahat ng pwedeng ma-encounter mo. Hindi lang lahat ng mga magagandang bagay. Kahit yung mga alam mong hindi ganun kagandang bagay, yung mga challenge na ma-encounter mo. Di ba? So again, importante po yung acceptance, guys. So, sa mga nangangarap na gusto magka-kotse, magkabahay through TPC, guys, tanggapin mo na ngayon. Tanggapin mo na ngayon na talagang minsan gagapang tayo. Tanggapin mo na minsan talaga iiyak tayo. Tanggapin mo na minsan mapapagod tayo, magugutom tayo. Tama ba? Pero ang good news naman, malaki yung chance, malaki yung opportunity talaga na matupad mo yung pangarap mo dito. 'Di ba? Ako nga po nung nag-start ako, ang sinasabi ko lang palagi sa sarili ko na kahit maghirap ako, gapang ako through TPC, gumapang ako ng 5 to 10 years, pero after noon kumikita ako ng sobrang laki, 'di ba, kumikita ako ng milyon, sabi ko okay na, worth it na, kaysa naman habang buhay ako magtrabaho, tama ba? Then napakaliit pa ng chance na matupad ko yung mga pangarap ko. So sabi ko, sige, so ayan, finish ko na siya, no? Then, na-realize ko na yung negosyo natin, alam mo pag nag-focus ka, doon mo mas makikita yung kagandahan tsaka yung opportunity talaga na naghihintay. 'Di ba? Yung kitaan, hindi lang basta kitaan eh. Yung totaling alam mo na pwede magbago sa buhay mo. So nung nag-focus ako, nag-commit ako, tapos talagang nag-decide ako na tanggapin, i-accept na para kay TPC na ako. Guys, doon ko nakita na napakalaki pala talaga ng potential ng negosyo na to. Sobrang laki, as in, 'di ba? And hindi nga po ako nagkamali, no? Hindi ako nagkamali after several years. Hindi po ako kagaya ng ibang mga lodi na mentors dito, lodi na mga top earners natin, 'di ba, na sobrang grabe, mga big time talaga kumita, guys, no? Pero um, at least, 'di ba, kumikita kami ng asawa ko. Pero hindi man kami yung pinaka lodi talaga, kasi ang daming lodi, marami ako lodi sa TPC, 'di ba? Pero guys, isa lang yung na-realize ko. Napatunayan ko na hindi ako nagkamali ng desisyon. Napatunayan namin ng asawa ko na hindi kami nagkamali ng desisyon na recruitin or sabi nating i-alok dun sa mga kakilala namin itong negosyo. Bakit? Karamihan naman sa kanila yumayaman eh, di ba? So syempre ang malaking regrets lang dito kapag nag-alok ka tapos yung inalukan mo, di ba? Hindi mo natulungan, hindi mo naturuan, tapos hindi man lang kumita kahit magkano. So yun talaga, di ba? So parang yun yung malaking regrets. Pero guys, so far, yung mga inalukan naman namin, so far, so good naman, di ba? Ngayon, what if yung inalukan mo, coach, hindi pa kumikita? What if ganun nga? Kung may inalukan ka, may napasali ka na hindi pa kumikita or nagalit sa'yo dahil hindi pa kumikita or talagang parang feeling nila hindi mo sila nasusuportahan, guys, meron pa namang chance eh. Meron pang chance. Hindi mo kailangan maghintay ng 1 year, hindi mo kailangan mag-encash ng milyon bago balikan yung mga hindi pa kumikita. Guys, anytime, balikan mo, kumustahin natin, di ba? Alokin mo ulit na baka gusto niya pa, tapos sabihin niyo, pagtulungan niyo ulit. Alam niyo, malaki pa yung chance, no? So, ikaw talaga as upline gagawa ng initiative para talagang yung grupo mo, kung gusto mong kumita, ganun po siya, no? Ayan.
So again guys, pero again, part pa rin talaga ng malaking earnings namin na nakukuha ngayon. Syempre guys, yung pag-i-educate talaga sa tao. And so far ngayon, parang yun na yung more on, nagpo-focus ako ngayon yung pag-i-educate. Importante guys na ma-educate natin yung tao, i-training natin yung tao. Kumbaga, hindi man tayo makapagbigay ng financial support sa kanila, di ba? Ang pagte-training sa kanila or pag-educate sa kanila, part na yan ng moral support at sobrang na-appreciate yan ng mga downlines natin. And syempre, hindi matatawaran, hindi matutumbasan yung knowledge na, alam mo, shinare mo sa grupo mo, sa downline mo, na nagagamit nila kahit ilang taon at naituturo din nila sa mga tao nila, 'di ba? Alam nyo simpleng pagtuturo lang sa kanila kung paano mag-present, napakalaking bagay na 'yon, 'di ba? O ganito uy, dapat ganito mas effective yung ganito. Uy, dapat ganito yung sasabihin mo, mas okay yan, 'di ba? So malaking bagay niyan sa kanila. Kasi kung walang knowledge totally, guys, 'di ba? Mas ma-appreciate natin kahit yung mga maliliit na learnings. Kaya kayo mga upline, alam nyo, wag nyong isipin na itong ituturo ko sa kanya is baka hindi niya ma-appreciate, guys. Ma-appreciate yan, maniwala ka. Lalo kahit ano yung background ng mga downlines nyo, kahit gaano yung professional, ma-appreciate nila yung tinuturo mo. Oo. Hindi man lahat, pero guys, again, meron talaga na makukuhang learnings di ba? Ayun, so ako nga, so when I started Luna Pro, kami ng asawa ko, nag-decide kami na i-build up ng Luna Pro, guys. So wala kami ginawa weekly that time, kundi linggo-linggo, training, gawa ako modules, training, gawa modules, hako, trainings, ganyan. So, isa sa malaking factor, training. Mahirap yung negosyo. Mahirap tong TPC. Pero mas mahirap to kapag wala kang training. Oo. Ngayon, pag umaattend ka ng training, guys, pag umaattend ka ng training ha, ito yung maganda dito. Habang tumatagal, inuulit-ulit mo yung presentation, inuulit-ulit mo yung training, nakikita mo na yung negosyo, di ba parang unti-unti dumadali. Unti-unti nakakaya mo nang gawin. Unti-unti nakakapag-talk ka na, unti-unti nakakapag-activate ka na ng retailer, unti-unti nakakapag-deal ka na ng dealer, alam mo yung mga something ganon. Tapos parang nakikita mo unti-unti, parang ang dali-dali ng gawin ng negosyo. Pero ang sekreto talaga, ang totoo talaga, hindi dumadali yung negosyo. Ang totoo, gumagaling ka lang. Gumagaling ka lang, nagagamay mo lang, 'di ba? At mas natututunan mo lang talaga gawin yung pasikot-sikot ng negosyo. Kumbaga for example, pupunta ka ng isang lugar. Yung bagong lugar na 'yon, 'di ba? Mag-aalala ka pag first time mong pupuntahan. Kasi hindi mo alam baka maligaw ka o ano naghihintay sa iyo. Pero 'di ba once na napuntahan mo ng one time, yung second time, third time, tsaka yung mga next time pa, di ba parang ang dali-dali na lang sa'yo? Tama? Kasi kabisado mo na kung saan ka sasakay, saan ka bababa, mga something, alam mo na yung direction. Parang ganun lang din sa negosyo, na parang feeling mo napakahirap sa una, pero ang totoo, kasi first time mo pa lang Hindi mo pa gamay, hindi mo pa kabisado. Kaya nga ang goal mo sa negosyo, hindi agad kumita. Ang goal mo, gamayin muna. Kumbaga, i-memorize mo muna, pag-aralan mo muna yung negosyo. And ang totoong income magi-start. Ang totoong income magi-start kapag na-realize mo na fully equipped ka na, di ba? Yung parang hindi ka na kinakabahan pag magpe-present ka, hindi ka na kinakabahan pag magte-technical training ka, hindi ka na kinakabahan mag-activate na baka, di ba, magtanong sa'yo, hindi mo masagot. Ibig sabihin, alam mo na yung action, alam mo na yung mga sasabihin mo, ibig sabihin, doon na magi-start yung income na pangarap mo. Kasi hanggat nagpe-present po tayo na may takot, pigil po yung galaw natin 'di ba? Bakit? Totally ikaw, hindi ka believe doon sa pine-present mo. Kasi alam mo na baka maitanong siya na hindi mo masagot, 'di ba? Or may magawa ka na hindi tama, 'di ba? Doon ka takot, yung tinetest tayo, okay? Pero pag gamay mo na ko, guys, kahit nakapikit pa, 'di ba? Kahit through phone, through Viber, through Zoom, through online, through live training, hindi ka nakakabahan. Kasi bakit? Alam mo na Alam mo na yung pasikot-sikot okay? Again, guys, magte-training po tayo ngayon. Siguro, hindi naman to ganun katagal, no? Pero sure naman ako na kahit paano meron tayong matututunan. So, kung nanonood po kayo, kung upline ka, okay, alam ko naman karamihan sa atin upline. Guys, kung upline kayo, utang na loob,
maliit na effort lang yung request ko. I-share nyo na to sa wall nyo publicly. I-share nyo to sa mga group chat nyo. I-share nyo to sa mga page ng group nyo, guys, di ba? Tapos try nyo rin itag yung mga leaders na gusto nyo buhayin at yung mga grupo nyo, di ba, na gustong matuto. Kahit pa paano, guys, we can never tell, di ba? We can never tell talaga. Okay? So, ayun nga, guys. So, dito po tayo sa Secret Revealed. Dito tayo sa isa sa mga first na ginawa kong module nung nag-start ako kay TPC, no? Naalala ko nung itong mga module na to, nung una ko siyang binabagsak, parang kami pa lang eh. Yung mga sobrang yayaman na ngayon, kami pa lang that time. Siguro mga 8, 10 or 12 pa lang kami na nasa loob ng ng main office, syempre, nasa training room kami. Doon kami nagpapawiran, doon kami nagpapalitan ng 'di ba, ng testimonial, 'di ba? Doon kami sharing, tapos doon kami nagpapakita ng cheque that time, 'di ba? Tapos talaga doon namin binubuhay lahat ng pangarap. Kumbaga, pag magkakasama kami that time, kumbaga sobrang positive lang, 'di ba? Usapan, hataw lang, mga something gano'n, 'di ba? Tapos pag training ganyan, training, picture, mga something gano'n. Hindi namin napapansin na yung mga maliliit na bagay, maliliit na galawan, maliliit na hataw na ginagawa namin dati is magbibigay talaga ng sobrang laki kita sa aming lahat, 'di ba? So again, sobrang nakaka-miss talaga mag-training sa main office, sobra, 'di ba? Sino na yung nami-miss yung training sa main office? 'Di ba? Yung talagang papalakpakan ng awu-awu, 'di ba? Alam mo gano'n, tapos kakamayan mo yung kaliwat kanan mo, 'di ba? Akala mo tagal na no? Pero ilang buwan pa lang naman. Pero guys, again, iba talaga pag may meeting ang grupo. Sobrang iba talaga. Okay? So, ang title na ng training po natin ay The Secret Reveal by Coach Louie Lash, no? Ayan. So, Luna Pro 101 ulit tayo, guys. So, upline standing? O, parang ito nga yun, guys. Hindi ba to yung nakaraan? Pero sige, ituloy na natin dahil nabuksan na natin. So, Luna Pro 101 upline standing tayo, guys. Alam ko part 2 to eh. So, module to, guys. Module 2, no? Kung natatandaan ko ata, last time na nag-training ako, parang module 1 siya. So, ito module 2. Module 2. Parang continuation. Okay? So, ayun na nga, guys. Ayan. So, again, guys, para sa mga viewers natin, para sa 900, almost 1,000 na tayo na viewers natin, guys. Ito lang before tayo mag-start ng training. Di ba? Kung nakikita nyo po sa harap nyo, ano po yan? So, siguro po, meron kayo nakikita dyan na 2 bato, di ba? So, bato yan actually, no? So, ngayon, kung tatanungin ko kayo, ang nakikita nyo bang 2 bato ay magkaiba? Tingin nyo po ba itong 2 bato na to na magkapatong ay magkaiba? Different po ba yung bato na to? So, ayan. So, syempre, nung una na makita ko rin to, sinabi ko, yes, 2 bato yan na magkapatong na magkaiba. Different, totally different na na rock siya na stone, okay? So, alam ko po, sa nakikita nyo sa screen nyo, ganun din, tama ba? So, meron kulay gray, sa baba naman parang kulay white, di ba? Pero meron tayong gagawin na isang experiment, okay? Experiment natin ganito. Gamit po yung isang daliri mo, itong hintuturo. Ayan, itong hintuturo. Ilagay mo po sa mata mo, hindi sa mata, itakip mo sa mata mo, takpan mo ng daliri mo yung gitna nitong 2 bato, yung pinakagitna. Ganyan, silipin mo siya, takpan mo ng daliri mo, yung pinakagitna ng bato. Ayan, ganyan. Wag mo itusok sa mata mo baka matusok yung mata mo. Tatakpan mo gamit yung daliri mo yung gitna ng bato. Ayan, tapos sabihin mo sa akin kung ano yung nakikita mo. Sabihin mo. Ayan. So nagawa na po ba? O kung nagawa nyo na, o ano pong nakikita nyo? Pag tinakpan mo yung gitna gamit yung daliri mo, yung pinakagitna, ano nakikita mo? Magkaiba ba yung bato? Magkaiba po ba? O hindi na? 'Di ba? So 'di ba? O tingnan niyo to. So ang mangyayari po, sa mga hindi na gets, baka ginanon yung mata o kaya pinasok sa ilong ha. Ganito po mangyayari. Akala mo magkaibang bato yan, pero actually, guys, pag tinakpan yung gitna, tingnan mo mangyayari. Diyan mo ma-realize na halos same lang. Parehas lang sila.
So, ang moral lesson po dito sa pinakita kong illustration, guys, ay simple lang naman. Napaka-simple, guys. Ang akala ng iba, tayong mga bagong sali, tayong mga dealer, ay may parang, yung iba kaya sabi, may special power yan, napakaswerte niyan, di ba? Talagang hindi ko kaya yung ginagawa niya. Guys, it's a matter of perception. It's a matter of perspective. Tsaka it's more on attitude talaga. Kumbaga, pag negative ka, negative thinker ka, puro negative talaga mangyayari, puro negative talaga makikita mo. Pero pag tiningnan mo yung vision mo, naging positive ka, yung outlook mo guys, nagiging positive din. At pag yung outlook mo nagiging positive, guys, lahat ng nangyayari sa buhay mo nagiging positive, no? So, if I were you, kung ako sa you guys, alam nyo, bilang dealer, bilang upline, guys, bakit natin palaging titingnan yung mga pagkakamali? Bakit natin titingnan palagi yung mga challenges? Bakit natin palaging ipapacify yung mga pangit na nangyayari, di ba? Alam nyo guys, ganito. Tingnan mo ng tingnan yung kagandahan para mawala yung pangit. Kumbaga, punuin mo ng punuin ng positive vibes para ma-eliminate yung negative vibes. Di ba? Ang labanan talaga para kumita ka, maging top earner ka dito. Actually, hindi naman dahil maganda yon or hindi ka ganun kaganda, di ba? Or magaling yung mag-talk, ikaw hindi ka magaling mag-talk. Hindi yun, guys. It's more on attitude. It's more on character talaga, di ba? Kailangan, pag nag-TPC ka, alam mo na kailangan meron kang baguhin, di ba? Merong adjustment, malaking adjustment na kailangan mangyari sa buhay mo, di ba? Yung iba kasi alam nila na, ito, loading to, di ba? May adjustment. Yung negosyo, technical, di ba? So, dapat ikaw, technically prepared ka rin, di ba? So, technically prepared, dapat alam mo rin kung paano mag-troubleshoot ng mga technical na problema, di ba? So, ganon. Kung hindi yung pag may problema ang isa, nararatel ka na, di ba? Nararatel ka na, inaaway mo na yung mga upline mo, sinisisi mo na yung kumpanya, di ba? Sinisiraan mo na yung system natin, yung TPC, yung grupo, di ba? Dahil lang sa problema na yon. Pero kung titingnan mo yung kabuuan ng negosyo, guys, kunwari, sa 10 niload mo, for example, 10 times ka nag-load, isa lang yung nag-fail. For example, isa lang yung nag-fail. Ang tinitingnan ng iba, yung isang nag-fail. Pero yung siyam na smooth, hindi nila na-appreciate. Yun yung sinasabi ko na dapat po binabago natin yung perspective natin, yung pananaw natin sa negosyo natin. 'Di ba? Alam mo kahit mag-fail ng 2 or 3 yan, guys. If ever man, guys, di hamak naman na mas okay pa rin yung kumpanya. Mas marami pa rin yung maganda na nangyayari. Tama ba? Kasi pag na-pacify, na-amplify mo yung pangit sa negosyo mo, puro pangit na lang makikita mo. Pag nakatuto ka sa problema, nanganganak ng marami pang problema. Tama? Hanggang hindi mo napapansin na ikaw mismo, ikaw na yung nagiging cause ng problema. Di ba? Pero kung mapapansin mo yung mga top earner, pansinin mo yung mga top earner, di ba? Ang mga top earner, kahit anong problema ng system natin, kahit anong challenge, wala kang maririnig. Hindi ba? Oo, parang tinatawanan na nga lang, di ba? O ako nga sinasabi ko lang, pag may mga maintenance, mga something ganyan, sabi ko matulog ka lang, pagising mo okay na yan, kasi normal yan. Kasi nag-expand, nag-i-improve, lumalaki yung kumpanya natin. Dapat talaga mag-expand, mag-improve din, mag-upgrade din yung kumpanya natin, tama? So, talagang may adjustment. Ganun inaano ko sa kanila. Sabi ko, matakot kayo kapag ang kumpanya hindi gumagawa ng paraan para mas mag-upgrade, mag-improve tayo. Yun yung nakakatakot. Pero kung ang kumpanya natin nakaka-experience ng mga challenge, mga maintenance, mga upgrade, di ba, mga downtime, ibig sabihin may ginagawa ang kumpanya para maayos, di ba, yung yung negosyo natin, di ba? Doon po kayo, kumbaga, yung iba ang tingin negative, kami ang tingin namin diyan positive. Di ba? Kasi alam namin, guys, pang matagalan yung kumpanya. Okay? Ganun siya, ha? So anyway guys, no, ituloy natin ang training. I hope meron kayong natutunan dito. Ayan. So ayun nga po guys. So ano ba yung kahalagahan ng training? Siyempre guys, alam nyo, madali lang sumali. Pero yung trainings po, yung mga special mentoring na ginagawa ng mga upline ng mga mentors, sa training po, dito na binabagsak, tinuturo yung pagpapalalim. Hindi lang basta pagpapalalim ha, yung pagpaparami din.
pagpapalalim ng network at pagpaparami ng leaders at ng tao. Okay? At syempre, yung pag-sustain, di ba? Kasi paulit-ulit mo maririnig sa mga upline, madaling magpasali, napakadaling magpa-join, pero napakahirap mag-sustain. Yan palagi yung challenge sa network marketing, di ba? Pero okay lang yan, okay lang yan. Marami talagang magki-quit, maraming hihinto, marami talagang bigla na lang mag-stop. Bakit? Kasi nga, napakahirap talaga at napakatagal talaga bago kumita ng maganda dito. Kaya yung iba, hindi na nila natatagalan yung challenge, nagki-quit na agad. And doon ko napatunayan na hindi lahat ng tao ay yayaman. Kasi yung iba, mainipin. Alam mo yung ganon? Yung 3 buwan hindi kumita, ayoko na dito, wala akong future dito, 'di ba? Pero hindi niya nare-realize sarili niya na ang tagal niya na nga rin nagtatrabaho sa labas, hindi nga rin siya yumayaman, 'di ba? Again guys, gawin mo man to hindi, alam mo, mahirapan ka pa rin naman. So ako dito, okay na maghirap pero payaman tayo dito, 'di ba? Okay, na syempre, bakit kailangan ng training? Kasi po guys, marami pong networking sa labas, maraming MLM sa labas. At dapat kargado ka. Take note. Ang TPC po, isa lang siya sa libu-libong networking sa buong Pilipinas. Tama ba? At alam niyo po ba na bawat networking sa Pilipinas, may mga apply, may mga trainer, may mga top earner na magagaling, mahuhusay, malalaki rin kumita, mga naka-sports car din, tama ba? At talagang magaling din talaga ang kumausap at manghikayat ng tao. Okay? Ngayon, syempre, bakit kailangan mo ng training? Kasi pag wala kang training, guys, baka kung hindi ka malagas sa mga nag-reject sa'yo or sa mga nag-negative sa'yo, baka madali ka nung mga mas malulupit na upline or top earner ng ibang kumpanya. Hindi ba? Oo. Kasi kunwari, for example, meron kang isang tao, isang client na kinakausap, di ba, na kino-close deal. Ikaw wala kang training. Sabihin mo, hindi, load to, napakadali lang, di ba? Wala kang kaalam-alam kung paano mag-handle ng client, di ba? May dumating na isang networker sa ibang kumpanya, for example, ang galing magsalita, ang galing mag-present, di ba? Confident, di ba? Presentable talaga. Tingin mo, kanino magjo-join yon? Siyempre, dun sa nakikita niya na kaya siyang suportahan, kaya siyang turuan, kaya siyang pakitain, tama? Kaya kung wala kang training, paano mo magagawa yun na turuan na mapabilib yung client mo? Tama? So again guys kailangan mo ng training para gumaling, para mag-mature, di ba? At para mag-level up, okay? O regardless kung ano pa yung background mo. Totoo yan, ha? Alam nyo, pag hindi kayo nagka-training or wala kang any idea sa pinasok mo, lalamunin ka ng buhay ng mga networker. Sa totoo lang, lalamunin ka nila. Okay? Ayan. So, alam nyo, marami nagkikwit sa networking. Alam nyo kung bakit? Kasi, pag nahihirapan, minsan, ang nagiging batayan natin, ang nagiging meter stick natin para mag-quit, ay pag nahihirapan na tayo. Di ba? Yung tipong kumausap ka ng 10 tao, tapos, walang nag-join kahit isa. Yung tipong 1 week kang humataw, ang dami mong pagod, ang dami mong gutom, pero after 1 week, wala kang kinita. Kung kumita ka man, nakapag-activate ka ng 1 o 2 retailer, di ba? So, parang iniisip mo, ang hirap-hirap naman gawin ng negosyo nito. At minsan, yan po yung nagiging sukatan or meter stick ng iba para mag-quit. Pag nakaramdam na ng hirap at parang hindi niya na nakikita sa harap niya yung magiging beneficial yung negosyo, yan ay naging sukatan nila para mag-give up. Di ba? Yes, mag-give up ka talaga pag napakababaw ng pundasyon mo dito. Di ba? Ang kailangan natin gawin mga upline, dapat tulungan natin yung mga downline natin na ma-overcome nila yung mga takot tsaka pagdududa doon sa negosyo or dito sa negosyong pinasok nila. Bakit? Ang totoong kalaban kasi nating mga networker, hindi naman talaga yung mga kinakausap namin o kinakausap natin sa labas, di ba? O hindi natin kalaban na itong tao nag-no. Itong tao na to ni-reject ka. Hindi talaga yung kalaban natin. Ang pinaka nakakatakot na kalaban natin minsan ay yung sarili natin. Yung pagdududa natin, yung sariling takot natin. Alam mo yon? Yung parang kalaban mo sarili mo, tama? Yun yung pinaka nakakatakot na kalaban talaga natin. Yung sariling takot tsaka sariling pagdududa mo. Ha? Ayun sa Coach Louie. Ito yung number 1 na pumipigil kung bakit tayo nahihirapang mag-take off
kung bakit tayo nahihirapan talagang mag-grow at mag-build ng grupo, magpalaki ng income. 'Di ba? Yung fear tsaka doubt. Ano ba yung mga common na takot natin? Kunwari, yan. Nakakatakot kasi ang dami ng tao na hate ang idea ng networking. Kumbaga, sold out na sila sa idea ng networking. Pag sinabi mong networking, marami nang nandidiri, di ba? Diyan tayo natatakot minsan eh. Oo, na marami nang hate yung networking, di ba? Kasi karamihan, lalo sa Manila, pag sinabing networking, ang connotation nila dyan, ang networking ay scam, illegal, di ba? Hindi totoo, hype, power, di ba? Panlilin lang, kung ano-ano kasamaan, droga, wedding, kung ano-ano na nga, di ba? Pag networking, ay, hindi totoo yan, mga something ganyan. Scam pyramiding yan, di ba? So, ganon, di ba? Ayan yung mga takot na takot tayo eh. Tsaka, ayan, nagdududa, natatakot, yung tipong, guys, hindi lang yung ano kahit hindi lang yung mga sa labas na hindi pa member. Minsan nga kahit member ka na, dudang-duda ka pa rin, takot na takot ka pa rin na gawin, hatawin sa TPC, di ba? Yung iba nga kumikita na eh, yung iba nag-encash na, di ba? Yung iba humahataw na, yung iba may mga downline na, pero takot pa rin talaga sila, nagdududa pa rin yung tipong humataw, isang buong linggo, tapos walang napasali kahit isa. Pag uwi niya, bago matulog, nagdadalawang isip na, di ba? Oo. Kasi bakit? Kasi nung present sa'yo ng upline mo yung negosyo, parang ang dali-dali, di ba? Yung present sa'yo nila Coach Christine May kanina, pag pinakinggan mo parang ang dali-dali eh, di ba? Parang pag sa presentation, nahanap ka lang ng one left tsaka ng one right, tapos yun na, pairing na, tapos gagalaw na yun, tapos yayaman ka na. Di ba? Nung parang pinipresent sa'yo ang dali-dali, pero nung ikaw lang humahataw, nasa field ka na, nakikita mo na lintik naman talaga yung hirap, coach. Napakahirap naman pala gawin itong TPC, di ba? So ayan, kaya tayo nagdududa, okay? Kaya tayo natatakot na hatawin lalo yung TPC. Ayan, ngayon, ayan, wait lang. Okay, next. Ayan. Ito na ang sinasabi ko kanina, na humahataw ka na lahat-lahat, guys. May tao ka na lahat-lahat, pero pag matutulog ka, nag-aagaw isip ka pa rin. Di ba may mga taong nag-aagaw buhay? Ikaw, nag-aagaw isip ka. Yung tipong, baka hindi talaga totoo na yayaman kami dito. Alam mo yung ganon? Di ba? Baka talagang para lang sa mga swerte yung pag-networking. Yung parang ikaw, kahit kumikita ka na, tudang-duda ka pa rin doon sa ginagawa mo. Di ba? Nag-aagaw isip ka, daig mo pa yung nag-aagaw buhay. Pero lagi mong tatandaan guys na pag dumating po sa point na parang nag-aagaw isip ka, nagdududa ka, nahihirapan ka, china-challenge ka, lagi mo lang iisipin na normal yan. Ano lagi mo iisipin? Lagi mong sasabihin sa sarili mo na normal to. Bakit normal to? Gusto kong yumaman, kailangan kong mahirapan. Normal to. Normal to. Normal to. Walang yumayaman nang hindi nahihirapan. Normal to. Tama ba? Bakit normal yan? Kasi yung pagyaman may value. Napakalaki ng halaga niyan, 'di ba? Napakalaki ng value ng pagyaman. Ibig sabihin, kung may value to, worth it na paghirapan. Kasi lahat ng bagay na may value, pinaghihirapan, guys. Okay? Lalo na yung pagyaman. Sobrang hirap niyan. Kung walang TPC, alam mo nyo, kung walang gantong sistema, mas lalong baka nga hindi nyo na iniisip kung gusto mo pang yumaman, tama ba? Pero nung nag-TPC ka, nakita mo na maraming yumayaman, naisip mo na, may chance din ako yumaman. Pero guys, isipin mo maigi. Yayaman ka dito. Pero kailangan mong tiyagain. Mahihirapan ka talaga. Bakit? May value yung pinaglalaban mo. Tama? So itong fear of failure, guys, ayan talaga na parang iniisip mo, nako, baka mag-fail ako. Baka mag-fail ako. Number one, ito yung isipin nyo palagi. Takot ka mag-fail. Takot ka na baka after ilang years masayang yung time mo dito, 'di ba? Hindi ka agad kumita, hindi mo matupad yung pangarap mo, 'di ba? Baka mag-fail ka. Guys, wala naman ditong nag-join
wala namang sa amin nag-join na alam na namin 100% na magiging top earner kami, na magiging successful kami. Wala namang ganon. Kahit ba ako, inisip ko ba na someday pwede akong kumita ng milyon? Hindi ko rin naman naisip, di ba? Ang alam ko lang, yes, kikita. At inisip ko lang na posibleng yumaman. Pero walang sino man na nag-join dito na 100% talaga alam niya maging successful siya. Di ba? Merong chance na mag-fail. merong chance na mag-fail. Pero guys, malaki pa rin yung chance, guys, na maging successful ka. At syempre, kung gusto mong yumaman, bakit titingnan mo yung odds, yung chance na mag-fail ka? Tama? E dito na lang ako sa chance na pwede ako yumaman. Okay? Ayan. Okay, wait lang. Nagkakaroon ng problema ang aking live. Okay? Ayan. So, fear of failure po tayo, guys. Ano ba itong mga fear of failure na meron tayo? Number 1. Fear of failure number 1. Coach, baka di ako maging successful. Ang mahalaga, nag-try ka pa din. Yun yung mahalaga dito, guys. Nag-try ka pa rin. Alam mo kung bakit? Kung takot ka mag-fail, ibig sabihin, parang takot ka rin maging successful. Alam mo, ang opposite po ng success ay hindi failure. Actually, ang failure, part po yan ng success. Kahit lahat ng mga milyonaryo ngayon, bilyonaryo ngayon, bago yan naging bilyonaryo, guys, sobrang daming failure po yung na-encounter niyan. Di ba? Ganun po siya. For example, tingin nyo ba si Manny Pacquiao bago siya maging world champion? Di ba? Mga first year niya ba, second year, world champion agad siya? No, di ba? Nabugbog din ng ilang beses yun. Di ba? Nabugbog siya ng paulit-ulit. Pero, yun yung naging stepping stone niya para talaga mas galingan, mas pag-usayan yung pagboboxing niya, yung training niya, tama ba? Pero ngayon successful na siya. Sabihin natin na ilang dekada siya failure. Ilang dekada siya na hindi kilalang boksingero. Pero after ng ilang dekada, look at Manny Pacquiao na. Pacquiao ngayon. Sino na siya? 'Di ba? Sobrang famous sa buong mundo. Okay? Kumbaga, yes, successful na siya ngayon, pero guys, 'di ba, yung istorya niya, alam natin na sobrang dami rin failure, 'di ba? So gamitin dapat natin yung failure na yan. Hindi para ma-down tayo, kundi para guys, ma-motivate tayo. 'Di ba? Ito kasi iniisip natin kapag di pa nangyayari sa iyo yung na-achieve ng iba, iniisip mo na failure ka na. 'Di ba? Bakit ganun siya? Kasabayan ko lang 'yan, coach. Bakit siya nakakotse na? Ako nakamotor pa din. Bakit yun nakakapag-encash na siya ng 6 digits, coach? Kasabay ko lang naman yun. Nauna pa ako dun, 'di ba? O puro ako 4 digit pa rin, 5 digits pa rin. Hindi ako makaahon makapunta sa 6 digits, 'di ba? So parang iniisip mo na failure ka na. Guys, isipin nyo to. Alam nyo, magkakaiba tayo ng karera. Pag tiningnan mo yung karera ng iba, dun sa karera mo, meron talagang mauuna, meron talagang mahuhuli. Pero it doesn't mean na ikaw, hindi ka na makakapunta dun sa pangarap mong destination. Tama ba? Alam nyo, pag naka-TPC tayo, kunwari, pangarap mo magkakotse, di ba? Yung iba nakuha agad yung kotse, 1 year, 2 years, di ba? Alam mo, magkakakotse ka rin naman eh. O baka mangyari lang sa'yo after 3 years. Pero alam mo, sure ako magkakakotse ka rin. Kung ano yung kinikita ng iba, kikitain mo rin naman eh. Tama? So, syempre magkakaiba lang ng karera. Yung iba kasi kinukonsume na tinitingnan yung resulta ng iba, yung sarili niyang resulta, hindi niya nakikita. Pero kung iisipin mo mabuti, mula dun sa starting point mo, kung nasan ka man ngayon, malayo na rin narating mo. Di ba? Yes, sabi natin, medyo may naunang iba. Pero guys, malayo na rin narating mo, kumikita ka na rin ngayon, tama? Hindi mo na problema pambayad ng bills next month. Hindi mo na problema pang pang grocery mo, tama? Nakakapagbigay ka na sa magulang mo. Hindi ka na nangingi ng ngutang, tama? Doon pa lang successful ka na, 'di ba? So wag mong titingnan yung sarili mo na failure ka. 'Di ba? Meron talagang mas mauuna, 'di ba? Pero it doesn't mean na hindi mangyayari sa iyo 'yon. Maliwanag ba? So hindi ka failure. Ang failure lang dito, guys, yung magki-quit. Ha? Bakit? Pag nag-quit ka dito, wala na talaga yung chance na yumaman ka. Di ba? Pero kahit hindi man ganun kabilis yung mo ngayon, yung income mo, hanggat hindi ka nag-quit, malaki yung chance na maging milyonaryo ka at kumita ka pa rin ng milyon. Pero,
The moment na mag-quit ka, wala na, talo na. Paktay na, di ba? Finish na. Okay? Ganun siya. So, coach, 1 year na ako, coach, hindi pa rin ako kumikita. Hataw naman ako, coach. Lagi naman ako umatan ng training. 1 year na ako, hindi pa ako kumikita. Eto sasabihin ko sa'yo, what is 1 year? Di ba? What is 1 year? Guys, tingnan mo ilang 1 year na yung dumaan sa buhay mo na hindi ka rin naman talaga kumikita. Ilang 1 year na yung dumaan sa buhay mo na hindi ka rin naman talaga mayaman. Ilang 1 year na yung dumaan sa buhay mo na wala ka rin naman talagang ipon. Tama ba? So what is 1 year, guys? What is 1 year? Kung hindi ka kumita ng 1 year, baka ang gustong ibigay sa ni Lord, hindi muna income, baka learnings muna. Di ba? Coach, ako coach, 2 years na ako. 2 years na po ako, pero hindi pa rin ako kumikita. What is 2 years, guys? Ano ba yung 2 taon? 2 years? 1 year lang yan. Di ba? 2 years, 1 year lang yan. Ano ba naman 2 years, di ba? Tsagain mo. Kami nga 8 years eh. Okay, yung TPC nga bago maging stable, tingnan mo, 7 years, 8 years, di ba? Bago talaga ma-achieve yung ganitong standing, di ba? So what is 2 years? Coach, ako po 3 years na. 3 years na po ako, coach. O yan. Diyan ka dapat mag-isip. Pag 3 years ka na tapos wala ka pang income, wala ka pang resulta, diyan ka dapat hindi mag-quit Diyan ka dapat magpursige na hindi mo tigilan. Wag kang mag-quit lalo. Alam mo kung bakit? 3 years ka na. Nakakahiya ka na. Pag nag-quit ka pa. Ang gawin mo, 3 years ka na, tuloy-tuloy mo na. Pangatawanan mo na. Di ba? Bakit? Pag nag-quit ka pa lalo, 3 years ka na, pagtatawanan ka lalo nila. Pero ito lang yung tatandaan mo. Kung 3 taon ka na at hindi ka pa rin masyadong kumikita, may mali kang ginagawa. Oo. So ang gawin mo, kung hindi ka pa kumikita, 3 years ka na, humingi ka na ng tulong dun sa mga mentor. Humingi ka na ng tulong dun sa mga upline. Humingi ka na ng tulong sa mga coach. Mag-aral ka na. Baka 3 years ka na kaya hindi ka kumikita, ang tamad mo. Wala kang ginagawa. Teka lang, iinom lang ako saglit. Ayan. So, ayun na nga guys, no? Shoutout pa rin guys. Shoutout sa almost 1,000 na tayo. Shoutout sa inyo guys, no? I hope meron kayong natututunan kahit papaano. Hindi ako nag-sermon guys. Based on my experience lahat ng sinasabi ko dito. Di ba? So, kung kayo, wala pa kayong grupo, hindi pa kayo kumikita, guys, makinig kayo. Maniwala kayo. Makinig kayo kasi been there, done that. Pinagdaanan namin lahat yan. Lahat ng top earner ngayon, kumikita ng milyon, kumikita ng malaki, lahat yan, pinagdaanan namin. Okay? So, more experience tayo. May pagkakaiba. May variation sa sitwasyon kung bakit magkakaiba ang karera at resulta natin. Yes, maraming dahilan. Baka kaya yung iba mas mabilis kasi mas focus sila, mas dedicated sila, di ba? At mas gusto talaga nilang makuha agad yung goal nila. Baka ikaw, petics ka pa. For example, ito, luma na kasi ito eh. Kunwari, ito. Example ko dito, Mr. Jimmy Talampas. Mr. Jimmy Talampas, siya yung mentor ko, yung upline ko, di ba? Para sa mga hindi nakakilala or nakakaalam ko anong background ni Mr. Jimmy Talampas, yung upline ko po ay 21 years jeepney driver. Pero ngayon, isa siya sa President's Night, di ba? So, bakit naging President's Night ang jeepney driver? Simple lang, guys. 21 years na siyang jeepney driver. Di ba? Lahat ng hirap, tatay niya, jeepney driver din. Naipamana sa kanya yung profession ng pagiging jeepney driver. Nagkaanak, si Mr. Jimmy Talampas. Yung anak, hikain. Nag-decide siya na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Palagi siyang sumusubok ng networking. Tinanong ko siya, bakit ka nag-networking up? Diba? Sabi niya, gusto kong yumaman,
para hindi na mag-drive yung mga magiging anak ko or itong anak ko. Lalo yung anak niya na isa na medyo hinihika, di ba? So yun yung ano niya, kumbaga gusto niyang putulin yung hirap sa buhay nila, sa pamilya nila. So ang ginawa ni Mr. Jimmy Talampas, binenta yung jeep. Pagkabenta ng jeep, nag-mobile stockist. Ngayon, ayun yung sinasabi ko na magkakaiba tayo ng sitwasyon. May variation. Bakit? Nung binenta niya yung jeep niya, syempre wala na siyang babalikan. Hindi na siya makakapag-drive, wala na siyang ida-drive, tama ba? So, ang ginawa niya, nag-mobile stockist siya. Hinataw niya ng bonggang-bongga. Nung makita ko si Mr. Jimmy Talampas nung bago sa office, siya yung nagbubukas ng opisina, sobrang aga. At siya rin nagsasara dahil sobrang late na siya umuwi. Ganon siya. Hataw kong hataw, ang dami niyang direct, 'di ba? Halos lahat ng walk-in, 'di ba? Halos lahat ng jeep nadikitan niya na ng ano niya, ng loading business niya para magkaroon siya ng tao. Bakit? Wala na siyang babalikan. Wala na siyang comfort zone, tama ba? Kumbaga, patay kung patay, 'di ba? So kaya si Mr. Jimmy Talampas, ang laki ng kinita. President's Night ngayon, tama ba? 'Yun yung sitwasyon niya. Kunwari naman dito si Coach James Casilang. Ito naman, laking probinsya. Pumunta ng Maynila, walang kakilala. Nagtrabaho sa Sky, Sky Cable ba to? Parang ganon, Sky, basta Sky yon. 'Di ba? Tapos inalok ko ng networking. Sumali, 'di ba? Pinag-resign ko sa work, nag-resign yung bata, nag-resign yung tao. So nangyari after ilang buwan, gusto nang bumalik sa trabaho kasi wala nang pambayad ng bills, wala nang pampabaon dun sa kapatid na pinapaaral na college. Sabi ko, sige, mag-quit ka, pero sabi ko pag nag-quit ka, wag ka nang babalik sa akin. So sabi ko, kaya mo yan, subukan mo pa. So sinubukan niya. After ilang buwan, nakabili ng second hand na kotse. Nagsawa sa second hand. After ilang buwan ulit, nakabili ng first car niya na brand new, yung Hyundai Ion. Tapos ngayon, kahit papano, naka-SUV na rin, naka-Montero na rin. Tama ba? Guys, walang kakilala. Ginagawa natin networking, pero itong mga tao na to, walang kakilala. Pero guys, yung sitwasyon nila, yung nag-udyok sa kanila, na mag-adjust para talaga kumita, 'di ba? Para matutunan yung negosyo. Again, guys, baka nga yung sitwasyon mo ngayon na nakakasali mo pa lang, mas maganda pa dito sa sitwasyon nitong mga nag-start na to, 'di ba? Tapos nagrereklamo ka pa. Tama, nagrereklamo ka pa. So again, baka ikaw kaya hindi ka pa kumikita, baka masyado kang petiks, 'di ba? Baka okay lang sa'yo na hindi ka kumita in one day. Okay lang sa'yo na walang ganap. Okay lang sa'yo na walang production in one day. Okay lang sa'yo. Okay lang talaga sa'yo na hindi ka umate ng training. Alam mo, sa totoo lang, pag okay lang sa'yo na hindi ka nakaka-attend ng training, may problema sa'yo. Yun ang problema mo. Yung okay lang sa'yo na hindi ka natututo. Okay lang sa'yo na hindi ka kumikita. Okay lang sa'yo na hindi bumalik yung puhunan. Kung okay lang sa'yo yung tatlo na yon, ibig sabihin, okay lang na hindi kayo yumaman. Di ba? Kasi ikaw na nagdikta, ikaw na nagdictate ng sitwasyon kung saan ka tingin mo komportable. Okay, di ka humataw, 'di ba? Ayan po yung pina-point out ko dito. Again, pangalawa. So we have the fear of failure, takot ka mag-fail, pero believe me, mag-networking ka or hindi, merong failure pa rin. Pangalawa, pag nag-networking tayo, nagtitipis tayo, yung tinatawag natin fear of rejection. Yung ayaw mapahiya, ayaw pagtawanan, ayaw tanggihan. Alam mo yung mga gano'n, yung tipong ayaw niya makarinig ng no, ayaw niya ma-reject, 'di ba? Ang good news, mare-reject ka dito. Hindi lang one time. 100 times. 1,000 times. Many times mare-reject ka. At kailangan mong tanggapin 'yon. 'Di ba? Alam mo, networking is a rejection business, pero lagi mo 'tong tatandaan. Mare-reject ka lang. Mare-reject ka lang dahil ginagawa mo yung negosyo. Ang mga taong nare-reject, sila yung nag-i-invite. Ayaw mo ma-reject, huwag ka mag-invite. Pero pag hindi ka nag-invite, paano ka magkakatao? Paano ka kikita? Kaya pag nag-networking ka, tanggapin mo na part yan ng rejection. Ang networking, part niyan ay rejection. Ha? So mare-reject ka talaga dito kasi nag-i-invite ka. Kumakausap ka ng tao. Ang awkward naman
napaka-awkward naman kung hindi ka nag-i-invite, pero nare-reject ka pa din. Anong klase yun, di ba? So pag na-reject ka, okay lang. Don't take it personal. Ha? Huwag mong personalin. Ang tinanggihan lang, negosyo mo. Hindi ikaw. Tama ba? O, part yan. At take note, sa mga unang araw mo, mare-reject ka talaga. Alam mo yung dahilan kung bakit ka mare-reject? Kasi nakikita, nararamdaman ng kausap mo na hindi ka pa ready. Na hindi mo pa masyadong aral yung negosyo. Hindi mo pa gamay yung presentation. Hindi ka pa believe masyado sa ginagawa mo. Kaya i-reject ka muna nila. Tama? At syempre, isang malaking factor pa rin, yung wala ka pang resulta, wala ka pang napapatunayan, kaya prone ka sa rejection. Tama ba? Pero again, sa rejection ka matututo. Sa rejection ka matututo, sa rejection ka magmamature, sa rejection ka gagaling. Ha? Kaya yung rejection, okay lang yan. Okay? Okay lang yan. Okay? Ayan. So marami nagki-quit dahil nare-reject. Ang rejection po, part yan ng pang-araw-araw na buhay. Kahit hindi ka nag-networking, nare-reject tayo. Totoo lang. Di ba? Kunwari, pumara ka ng bus, hindi ka hinintuan ng bus. Rejection. Pumara ka ng taxi, inisnab ka ng taxi driver. Rejection. Nanligaw ka, hindi ka sinagot. Rejection. Kumatok ka sa tindahan, bumibili ka, pabili po ng yosi, walang lumabas na tindera. Rejection. Tama ba? Part yan ng pang-araw-araw na buhay natin yung rejection. So dapat ikaw wag ka masyadong emotional. Ha? Wag ka masyadong emotional, guys. Okay? Pag na-reject ka, edi next. Diba? Ayaw mo, edi next. Marami pa naman tao. Tama? Hindi yung na-reject ka na nga. Na-reject ako. Yung buong oras mo, iniisip mo pa na na-reject ka. So ano mayroon sa buhay mo? Pag na-reject, next. Diba? Napakarami, guys. Napakarami ng tao na pwedeng kausapin natin. Maliwanag ba? Okay? And then, syempre, alam mo, hindi lahat maniniwala. Pero ang good news, guys, meron at merong maniniwala. Bakit po mare-reject tayo? Parang ito nga, sabi ko, hindi lahat maniniwala, pero meron at merong maniniwala. Kunwari guys, hindi ka networking, kahit traditional na business, meron pa ring rejection. Kunwari, yung mga, alam mo yung mga nagtitinda ng ulam, di ba? Di ba mga nakahilera yung mga ulam niyan? Di ba? Hindi lahat ng tumitingin mo sa ulam mo bibili. Kunwari ako, titingin ako ng ulam, titingnan ko lahat, bubuksan ko lahat, di ba? Aamuin ko pa, tititigan ko pa. Tapos pag hindi ko trip, hindi ako bibili. Di ba? Oh, pero yung mga tendera ba nag-iiyak? Nag-i-emotional? Hindi siya bumili. Inamoy niya pero hindi niya binili yung tinda ko. Umiiyak ba ng gano'n? Di ba hindi? Bakit? Alam natin, normal yun. Na hindi lahat ng timpla ng luto natin mabibili. Ganon din sa networking. Hindi lahat ng kakausapin mo trip or okay yung panlasa nila sa negosyong ino-offer mo. Maliwanag ba? So, wag mo masyadong personalin, ha? Pero wag kang mag-alala. Meron at meron pa rin maniniwala. Wag kang mag-alala. Alam mo, ang hinahanap natin yung tamang tao. Pag hindi sumali, ibig sabihin, hindi yun yung tamang taong hinahanap mo. Maliwanag ba? Pero dapat ang gawin mo, tuloy-tuloy ka hanggang mahanap mo yung tamang tao. Maliwanag ba? Tama po ba yon? Tama o tama? Diba? Okay. And then, syempre, anong solusyon? Eh di masasanay ka rin. Ang solusyon, wag mong personalin. Diba? Bakit? Masasanay ka din. Sa una lang yan masakit. Diba? Lahat naman, diba? Sa una masakit. Hindi ba? Lahat naman sa una masakit. Pero yung kasunod, hindi na ganun kasakit. Diba? Tapos yung mga susunod pa, may enjoy mo na. Tama? Oo, kunwari, tingnan mo, for example. Kunwari, bumili ka ng bagong sapatos. O kaya bumili ka ng bagong sandals. Kahit anong brand yan, pag sinuot mo yan, kinabukasan, may paltos ka. Tama ba? O may paltos ka na. Pero after 1 week, after 1 month, pag sinuot mo ulit yun, wala na. Tama? Sanay ka na. Bakit? Kasi nabuo na yung kalyo sa paa mo. May kalyo ka na. Ibig sabihin, ganun dito sa negosyo natin. Okay? Mare-reject ka dito, pero kakalyuhin ka rin. Masasanay ka rin, guys. Yan yung dapat lagi mong tatandaan, ha? Pambira, kung sa rejection lang, bumigay ka na, paano ka payayaman? Paano ka payayaman kung rejection pa lang, wala, tagilid ka na, tama ba? So, kakalyuhin ka rin. Okay? Itong mga nagre-reject sa'yo, gawin mo silang booster.
Ha? Lagyan mo ng positive effect sa'yo. Paano ano? Kunwari, pag na-reject ka, o every time na mare-reject ka, kunwari, magpo-push up ka ng 5, di ba? O kaya mag-sit ups ka ng 5. Di ba mga something ganun? Kahit negative, gawin mo pa rin positive. Okay, kunwari, one day, na-reject ka ng 5 times ng 5 tao, bawat isang tao, 5 push-up ka, edi 25 na push-up yun. Kung araw-araw ka na-reject, edi araw-araw nagpo-push up ka. O, hindi ka man kumita ng malaki, pero lumaki naman yung katawan mo. Naging macho ka. O, pagpunta mo ng opisina, nakita ka namin, macho-macho ka na, di ba? O, at least, positive pa rin, di ba? Sabihin ko lang sa'yo, uy, coach, ang laki ng katawan mo ah. Sabihin mo na lang sa akin, coach, ang daming rejection di ba? O at least, guys, nakatulong pa rin sa'yo, tama? And then, syempre, ayan, alam niyo po ba si Colonel Sanders, yung may-ari ng KFC, di ba? Ayan, yung may-ari ng KFC. Masarap yung ano dito, mushroom soup tsaka yung ano nila. Ayan. Sa KFC po actually, si Colonel Sanders, in-start niya, i-conceptualize itong KFC, senior na siya, retired na siya. Okay? So nasa 60 mahigit na yung edad niya. Tapos talagang love na love niya rin yung pagluluto, nag-experiment siya ng mga recipe, di ba? So meron siyang na-formulate na buo na recipe ng manok. Mga ganon. Ngayon, dahil tiwala siya dun sa recipe niya, inaalok niya lahat ng mga tindahan para bilhin yung recipe niya. Tapos ang gusto niya lang kasunduan sa mga tindahan na yon, mga restaurant na yon, ay bibigyan siya ng royalty dun sa recipe na inalok niya. Alam niyo ba, senior na to guys, senior na to ha, matandang-matanda na. Sobrang dami niyang inalukan na restaurant. Pinagtatawanan lang siya ng iba, yung iba hindi siya pinapansin. Sabi niya, recipe lang ng manok yan, common, di ba? O ganon. So naka 1,009 siya na rejection. Kaya malupit dito, yung ika 1,010, meron nagka-interest doon sa recipe niya. At kaya po, naitayo ang KFC. Alam niyo ba, na si Colonel Sanders, namatay siya ng multi-billionaire. Akalain mo yun? Senior na, dahil talagang ayan, tsinaga niya, pinilit niya, na alam niya, may pag-asa yung yung idea, yung konsepto niya, namatay pa rin ng multi-billionaire. Tama? Pero na-reject siya ng 1,000 mahigit. O ikaw, tatanungin kita, ikaw na nanonood ngayon, nakakailang rejection ka na? Nakaka 1,000 rejection ka na ba? Baka nakaka 9 ka pa lang. Tapos masyado ka ng emotional. 9 na tao yung nag-reject sa'yo, tapos gusto mo na mag-quit. Nang dahil lang sa 9 na tao na nag-reject sa'yo, yung pangarap mo na yumaman, maging milyonaryo, matupad yung alam kagandahan ng buhay, nang dahil sa 9 na tao na nag-reject sa'yo, mag-quit ka na? Ang babaw mo. Mababaw, ha? Ito lang palang 9 na tao yung magpapababa ng pangarap mo, guys. Napakababaw niyan. Colonel Sanders, so 1,000 may get na reject bago talaga makuha yung break niya. Tama? Pangalawa, alam niyo lahat ng bagay may panahon. Diyan, guys, naniniwala ako dyan Lahat ng bagay may panahon. Weather lang tayo. Tama ba? Alam mo, kung panahon mo lang yumaman, yayaman ka. Pero yung panahon lang din yung makakapagdikta kung ready ka ng yumaman. Tama ba? Kasi, kung papayamanin ka na hindi ka handa, malalagay ka rin sa alanganin. Delikado rin yon. Yung bigla kang yumaman, naging milyonaryo, di ba? Na hindi ka physically, mentally, emotionally, spiritually prepared, mapapahamak ka. Imbis na gumanda yung pamumuhay mo, baka mapahamak pa yung pamumuhay mo. Maliwanag ba? So lahat ng bagay may panahon. Diba? Kung mangga nga, nahihinog, ikaw pa kaya? Kung bulkan nga, pumuputok, network mo pa kaya? Tama ba? So lahat ng bagay may panahon, no? Take it easy. Ayan. Alam niyo, para tumagal kayo kay TPC, number 1, kailangan meron kang, syempre, dapat meron kang deepest why. Okay? Shout out pa rin sa 900 plus na viewers natin. Shout out dito sa mga payaman. So dapat meron kang deepest why dito, ha. Hindi lang dahil gusto mo ng extra income, hindi lang dahil nakikita mo ako. Hindi, ang cute kasi ni Coach Louie, kaya gusto ko mag-TPC. Hindi lang dahil dapat sa ganun, ha. Hindi lang dahil gusto mo ng extra income, hindi lang dahil napakaganda ng upline mo, di ba? Yung mga something ganon. Okay? Yes, dapat meron kang deepest why para tumagal ka dito. Literal yan. Ano ba yung deepest why?
ito yung napakalalim na dahilan kung bakit kailangan mong gawin ng TPC. Hindi lang dahil gusto mo ng extra income. Okay? Kasi kung extra income lang yung goal mo dito, pag kumita ka ng konti, okay ka na. Kasi yun lang yung goal mo eh. Pero pag may deepest why ka, alam mo, ito yung magandang mangyayari. Deepest why, 95% ng mga nagki-quit kapag nahirapan lang. Pero kung may deepest why ka, malalim ang dahilan mo, hindi ka agad magki-quit. Bakit? Ito kasi yung magpapatatag sa'yo, ito yung kakapitan mo, ito yung gigising sa'yo araw-araw, kahit kahapon pagod na pagod ka, madaling araw ka na nakauwi, kinabukasan, gigising ka pa rin ng maaga dahil alam mo yung dahilan kung bakit mo hinahataw ginagawa yung negosyo, tama? Kahit ma-reject ka, okay lang. Pag malalim yung dahilan mo, kahit ma-reject ka, okay lang, hindi mo pe-personalin, di ba? Yung alam mo, okay, alam mo na pag na-reject ka, okay, mas matimbang yung pangarap ko dito, yung dahilan ko kung bakit hindi ko kailangan mag-quit, tama ba? So okay lang lahat yon. Okay? Alam mo, ang deepest why, it could be your family. Nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, di ba? Ayan, it could be your parents, o pwede rin naman sarili mo na, minamaliit ako ng buong angkan namin, di ba? May gusto akong patunayan, di ba? So, ang deepest why mo talagang dapat iaangat ko, may papatunayan ako sa family ko, mga something ganon. Or deepest why, it could be your dream. Yung dream mo na hindi natupad ng mga magulang mo, hindi na ibigay, hindi mo naranasan, tama? 'Di ba? For example, bakit gaano kahalaga yung may deepest why ka? Kunwari, sa pundasyon ng bahay, 'di ba? Number one, na talagang pinapatibay paggagawa ng building or bahay, guys, pundasyon. Yan yung number one, yung pundasyon talaga, 'di ba? Kasi diyan nakasalalay kung tatagal or tatayo ba ng mahusay ng matagal yung bahay sa pundasyon pa lang. Sa negosyo, yan din po yung pinakamahalaga, yung pundasyon. Ang pundasyon po, hindi po agad income. Ang pundasyon po sa negosyo natin, knowledge, experience. Maliwanag ba? Knowledge, experience, tsaka attitude. Yan yung dapat pundasyon. Hindi agad yung income agad yung nasa isip mo. Yan yung pundasyon. Tapos, ang pundasyon talaga para tumayo at hindi ka biglang matumba na lang, yung deepest why mo. Maliwanag ba? O kunwari, deepest why mo, gusto mong ipagamot yung nanay mo, di ba? Tapos buhay yung nakataya. So hindi ka papayag na hindi ka kikita. Maliwanag ba? Dapat ganyan. Okay? Next. Deepest why. So deepest why natin, number one, ako deepest why, at common sa atin deepest why is yung freedom. Anong freedom to? It's pwedeng number one, financial freedom. Yung tipo hindi mo problema yung pera. Yung tipo pag mag-grocery ka, hindi mo titingnan yung kung gaano nakarami yung laman ng cart mo, tama? Hindi ka na tumitingin sa presyo, kung magkano yung halaga, basta lagay ka lang ng lagay, tama ba? Yung tipong pag magsha-shopping ka, kahit anong damit, kahit lang ka pumasok, hindi ka na ma-intimidate. Kasi pag wala kang pera, mapapadaan ka lang sa mga fine dining na restaurant, parang na-intimidate ka na eh. Mapupunta ka lang sa mall, pupunta ka sa mga mamahalin na damit, parang intimidated ka na pag pumasok eh, di ba? Yung parang alam mo, naku, sa pangmayaman lang to, tama? Tapos pag mag-window shopping ka, pag linapitan ka na ng sales lady, parang kinakabahan ka na, ay bagay yan sa'yo madam, di ba? Kasi wala kang pera. Financial freedom in a sense na hindi ka kakabahan. Di ba? Dahil hindi mo problema ang pera. Di ba ang sarap ng ganon? Tama? Sobrang sarap po ng pakiramdam na ganon. Yung kakain ka sa fine dining restaurant nang hindi ka nag-aalala, di ba? Kahit bundat ka na, kahit sobrang may gusto ka pang kainin, order ka lang ng order. Tama, di ba? Ang sarap ng ganon. Yan yung pangarap natin lahat, yung financial freedom, di ba? Yan sa mga deepest why. Na ako, personally, isa yan sa mga deepest why ko, yung financial freedom. Pangalawa, syempre, yung personal freedom. Paano yung personal freedom? Yung time freedom. Di ba? Yung malaya kang makakaalis anytime, malaya kang makakapamasyal anytime. Dahil hawak mo yung oras mo eh. Hawak mo oras mo, may pera ka pa. Tama ba? Di ba? Kunwari, gusto mo matulog ka. Bakit? May income ka pa rin eh, di ba? Matulog ka ng 1 week, pwede yun, di ba? Matulog ka ng 1 year, gusto mo wag ka na nga gumising eh. Bakit? Yung account mo tuloy-tuloy pa rin income eh, tama? Yan yung masarap, yung financial freedom tsaka time freedom. Kasi alam nyo, sa labas, marami po talagang kumikita ng maganda sa corporate world, di ba? Marami talaga ang lalaki rin kumita. Iba daang libo, iba milyon din. Pero sobrang busy naman. Yung trabaho nila, yung pressure, lagpas hanggang ulo. Tama ba? Pero kumikita naman talaga. Okay? So, ito yung napakaganda talaga na isa sa deepest why natin.
Financial freedom tsaka personal freedom. Gusto niyo rin ba ng ganyan, guys? Yung hindi mo problema yung pera, gusto mo rin ba niyan? 'Di ba? Tsaka anytime gusto mo magpahinga, okay lang ba 'yon? Yung parang pag medyo nababagot ka, pupunta ka ng Boracay, pupunta ka ng ibang lugar, tama? 'Di ba? Sarap ng 'di ba? Ganyan po. Okay? Yan deepest why. Pangalawa, syempre, sa business syempre, 'di ba? Yung freedom tsaka yung business, no? Bakit? Alam nyo kasi, ito po nakikita nyo explain ko lang ng brief to may matututunan kayo. Ang tawag dito ay cash flow quadrant. Okay, ang gumawa nito ay si Robert Kiyosaki. Siya yung Japanese author na gumawa ng libro ng Rich Dad Poor Dad, 'di ba? Na sobrang dami yung matututunan. Kung alam nyo, kung gusto nyo magbasa, matuto sa negosyo, ang number 1 na i-advise na basahin nyo, yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Sobrang ma-appreciate yung libro na yun talaga. So ayon kay Robert Kiyosaki, meron daw 4 na tao na magkakaiba ng cash flow na kumikita ng pera. Okay? So merong empleyado, ayan. So meron kang trabaho, good, okay? Meron namang self-employed, parang sarili mo yung trabaho, okay? Meron namang negosyante at meron namang investor. So sabi niya, as per Robert Kiyosaki, ang talagang giginhawa daw at mas easy ang buhay talaga is nasa quadrant ng B tsaka I. Yung negosyante ka tsaka investor ka. Bakit? May sistema ka na. May leverage ka na tinatawag. Kumbaga, kahit hindi ka na nagtatrabaho, kumikita ka pa rin. Bakit? Dito sa kabila, okay naman daw. Nga lang dito, no work, no pay. Kahit kasi for example, empleyado ka, abusan ka ngayon, di ba wala kang sahod. O pag kunwari, dito naman self-employed, kunwari, doktor ka, o kaya dentist ka, engineer, architect. Pag wala kang kliyente, wala din, wala ka rin kita. Tama? Unlike, pag negosyante ka or investor ka, alam mo, yung pera mo na yung nagtatrabaho para sa'yo or meron ka ng mga taong nagtatrabaho para sa'yo pero kumikita ka pa rin kahit natutulog ka. Tama? So, ayon sa kanya, nandito daw sa dalawa na to, yung pinaka talagang may laki yung chance na yumaman. Pero syempre guys, para sa akin naman, kasi late ko na lang din naman nalaman to kasi syempre, pag nag-aral tayo, ang pangarap talaga natin is maghanap talaga ng trabaho. Tama? O ganun siya. Pero na-realize ko, nga no, ayon daw kay Robert Kiyosaki, sa part daw na to, nandito talaga yung mga mayayaman na tao. Pero though aware tayo na sa pagninegosyo, talaga yung pagyaman, yung starting point ng pagyaman, pero marami pa rin talaga dito nagsisiksikan. Even me, gusto ko rin talaga dito, tama? But it's not too late, guys. It's not too late, no? Kayang-kaya pa rin natin mag-shift from quadrant na to papunta dito sa quadrant na to, tama? Para talaga kumita pa rin tayo at maging successful pa rin tayo. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi successful to pero guys, mas malaking chance dito talaga na maging successful. Yung literal, yung pangarap mo. Okay? Ngayon, maraming tao ayaw magnegosyo. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil walang pera, hindi dahil walang time, walang opportunity. Ayaw lang talaga nila. Ito yung mga factor Hindi lang tanggap ng mindset nila tsaka ng core values nila. Kasi ang mindset nga natin guys, di ba? Sabi ng nanay ko, ng lola ko, Louie, mag-aral ka lang mabuti para pag nakagraduate ka, makahanap ka ng magandang trabaho. Yun yung mindset sa akin ng nanay ko. Diba? Bakit? Yun din yung mindset sa kanya ng lola ko. Yung lola ko, yun din yung mindset sa kanya ng lola niya. Tama ba? So, nagpasa-pasa yung mindset, yung core values na ganun. Okay? Na pag nag-aral ka, galingan mo, tapos para makahanap ka ng magandang trabaho. Pero syempre guys, ako nagtrabaho rin naman ako ng hindi ganun katagal, di ba? Pero minsan kasi maganda yung trabaho, pero hindi maganda yung sweldo. Tama? So, it's up to you. So if I were you, nako guys, try mo rin naman na mag-explore, di ba? Kasi old formula na yon. Ibig sabihin, obsolete na yon, di ba? Dati nag-work pa yon. Kaya lang di ba, pansin nyo nga, pag may trabaho ka ngayon, parang gusto mo pa mag-apply ng isa pang trabaho para talaga ma-meet yung both ends, di ba? Na alam mo, minsan hindi sapat talaga, di ba? So ang ginagawa ng iba, rumaraket. After ng work, online selling, di ba? So ganyan. Kasi sa panahon ngayon, guys, dapat talaga madiskarte ka. Kung gusto mo yumaman, nako, dapat hindi ka lang sa isa talaga nagfo-focus na kunwari may trabaho ka, kaya hanap ka rin ng plan B kahit paano. Okay, next. And, ito po, bakit kailangan talaga na try din natin magnegosyo? Kasi guys, information age na ngayon. Alam niyo, marami akong kakilala, marami akong tropa
na hindi naka-graduate guys ng college or yung iba hindi nga nag-college pero lintik kong kumita, sobrang lalaki. Yung iba may mga tropa ako, may mga kakilala ko, nag-i-e-commerce sila. Yung iba namamalagi sa Lazada, yung iba naman sa Shopee, di ba? Yung iba e-com, yung iba nag-network marketing talaga, ganyan-ganyan. Yung iba virtual office, mga something ganun. Di ba? Pero guys, kumikita sila ng malaki. Alam niyo kung bakit? Kung bakit? Etong mga tao na to, sabihin natin hindi man ganun ka-graduate, pero yes, para sa akin kasi tapos na yung education age. Kasi dati, 'di ba, ang sukatan ng status dati nung mga unang panahon, pag nakapag-aral ka, ang napakataas ng tingin sa inyo, 'di ba? Ng tingin sa iyo ng mga tao. Lalo pag graduate ka o kaya nag-aral ka pa sa Manila or sa ibang bansa, 'di ba? Education age, ganun 'yon. 'Di ba? Kaya lang ngayon iba na. Ngayon kahit hindi ka nakapag-aral, malaki na rin chance mo na yumaman. 'Di ba? Meron nga mga Dota player, mga ano lang, 'di ba? Mga online gamer na sobrang yayaman din, 'di ba? Mga YouTube vlogger na sobrang yayaman, 'di ba? Bakit? Information age na sila ngayon. 'Di ba? Kaya nga dapat open ka sa mga bago information lalo sa mga online kasi baka diyan ka yumaman, guys, no? Okay naman yung may pinag-aralan ka pero wag mo ikulong yung sarili mo sa pag-aaral lang, ha? Ayan, again, shoutout pa rin sa almost 900 na viewers natin. I hope meron kayong natututunan. And then, syempre, guys, alam nyo, ang kagandahan kay TPC, di ba nagbayad kayo ng 2,998 for example, nagbayad ka ng 9,000, 10,000, 21,000, di ba? Napakaliit na halaga. Pero unti-unti, pag na kay TPC ka sa mga training mentoring natin, kahit dati hindi ka marunong magnegosyo, 'di ba? Kasi nga, for example, kagaya ko nagtatrabaho lang ako dati, 'di ba? Empleyado ako dati. Pero ang kagandahan sa network marketing, unti-unti sinishift natin yung utak mo, yung mindset mo sa pagiging negosyante. Tama ba? Alam mo nga bakit? Pag natuto kayo magnegosyo, guys, hindi kayo maghihirap. Maniwala kayo. Kaya dapat open ka sa pagnenegosyo, 'di ba? Kaya yung kagandahan dito kay TPC. Ano, syempre, pangatlo, syempre yung leverage, guys. Paanong leverage? Leverage, guys, ganito simplihan ko na lang, ha. Pag sinabi nating leverage, may nagtatrabaho sa'yo. At lahat ng nagtatrabaho under mo, may pakinabang ka or may kita ka. Tama? Kahit hindi sa networking. Sa isang corporate world, yung tao may pinakamaraming leverage, siya yung may pinakamalaking income. Di ba kunwari sa isang corporate world, o kunwari hindi networking, o kunwari sa BDO, kung sino yung president ng BDO, di ba napakarami niyang mga under sa hierarchy nila. O, so lahat ng ginagawa ng task ng under niya is siya rin talaga yung nakikinabang. So yung president CEO niyan, edi siya yung pinakamalaking sahod. Tama ba? Bakit? Yung dapat na trabaho niya, nile-leverage niya sa ibang tao. Di ba? O ngayon, nakikinabang rin siya sa effort ng lahat. So siya yung may pinakamaraming leverage. Siya yung may pinakamalaking income. Ganon din syempre sa network marketing kay TPC. O kunwari, kagaya ng mga upline nyo na marami ng tao, di ba? Kaya malalaki income yan kasi maraming nag-leverage sa under nila. Maraming gumagawa ng ginagawa niya na minsan kahit wala na siyang ginagawa, yung mga under niya hindi pa rin humihinto dun sa ginagawa nila. So kumikita pa rin siya. Tama ba? So yan dapat yung goal natin, nag-leverage tayo. Ha? Kaya nga sa network marketing, hindi importante dito na sobrang galing mo. Ang mas mahalaga dito, mas maraming mas magaling under mo. O, kunwari hindi ka magaling. Eh di sa network marketing, ganito gawin natin. Kunwari hindi ka magaling. Eh di ang gawin mo, maghanap ka ng mas magaling sa left. Maghanap ka ng mas magaling sa right, di ba? O hindi ka man magaling, pero yung left and right mo mas magaling, edi parang mas magaling ka na rin. Bakit? Kasi under mo sila, tama ba? Yun po yung kagandahan. Kumbaga, kung ano yung wala sa'yo, hanapin mo sa iba. O kunwari, sa left mo, hindi ka magaling mag-talk. Edi hanap ka ng magaling mag-talk, tama ba? O hindi ka magaling magbenta, edi hanap ka magaling magbenta. Tama yung mga direct seller. Diba? Ganun po siya, no? Yan yung sikreto natin sa leveraging. Okay? And then, syempre, ayan. So, shoutout pa rin guys sa mga almost 900 na viewers natin na talagang nag-load at hindi na ubusan ng load. Shoutout sa inyo, ha? Naka-data pa rin talaga, okay? Syempre, pang-apat na deepest why, syempre yung security. Paano security, Coach Louie? Syempre, yung security na wala sa employment, guys, no? Kasi hindi ko masabi na secured ka sa isang kumpanya kung hindi naman ikaw yung may-ari. Tama ba? O, kahit regular ka, syempre, pag empleyado ka, pag may ginawa kang kabulastugan, pagkakamali, di ba, na naapektuhan yung buong operation or yung buong kumpanya, tanggal ka, kahit regular ka, tama? So, wala talaga matatawag na security. Okay? Ay, and syempre, kung ang kayamanan napapamana, ganun din ang kahirapan. Totoo po ito, guys. Totoo po ito. No?
Kaya nga, kunwari, ikaw, nagtatrabaho ka, for example lang po, ha? For example, nagtatrabaho ka, manager ka ng isang bangko, o ang laki ng sahod mo, ang problema, yung position mo bilang manager, hindi mo mapapamana sa anak mo. Pwede ba, for example, ikaw nawala, yung anak mo, manager na agad, di ba hindi? Pero kay TPC, guys, ito yung maganda. Kung kumikita ka na ng milyon, kahit ano mangyari sa'yo, yung anak mo or yung asawa mo, automatic, yun na yung maipapamana mo. Maliwanag ba? So, milyon-milyon na rin agad yung income nila. Ngayon, syempre, ang kabaliktaran naman nito, kapag ikaw, mahirap ka, at marami kang utang, pag na-chogi ka, ay, ang magbabayad po ng kahirapan ng utang mo, yung anak or yung asawa mo. At nandun po yun sa batas natin. Hindi mo yung matatakbuhan kahit mamatay ka. So, ang magsasuffer talaga is yung mga relatives mo or naiwan mo. Ganun po yun, ha? Pero kung ako, bibigyan kita ng chance, ano ba gusto mo ipamana sa anak mo? Ano ba gusto mo ipamana sa asawa mo? Kayamanan o kahirapan? Di ba? So, mas maganda talaga na kayamanan, guys, no? Alam mo, kung tatanungin ko kayo, dito sa almost 900 na viewers natin, tanungin ko po kayo, kilala niyo po ba yung lola niyo? Malamang, oo, kilala mo yung lola mo. Yung lola ng lola mo, kilala mo? Hindi, oo. Baka yung iba, kilala pa rin, di ba? Tatanungin ulit kita. Yung lola ng lola mo, kilala mo pa kaya? Malamang sa malamang, hindi na. Tama ba? O bakit hindi mo nakilala? Kasi wala namang impact. Wala namang masyadong ambag sa kabuhayan nyo. Tama ba? O pero tingnan mo, si late Henry C. Si Henry C, ha, yung pinakamayamang tao. Diba? Last year, nung buhay pa siya sa buong Pilipinas. Kilala kaya siya ng mga apo niya? Ng apo ng apo ng apo? Kahit ika-10th generation, kilala kaya siya? Ang sagot, yes. Bakit? Kasi may impact. Siya yung nagpabago, nagpayaman sa buong pamilya ng C. Tama ba? Kaya kahit ilang dekada, kilala siya. O kaya baka hindi mo kilala yung lola mo kasi wala masyadong impact, wala masyadong contribution, tama? Ganun po siya, ha? So, dapat ipamana mo talaga kayamanan, hindi kahirapan, okay? Next. Work for your future and fortune. O, ito yung sinasabi ko, na security. Pag ikaw ngayon hindi ka humataw, tapos tumanda ka nung wala kang pera, alam mo, pagpapasapasahan ka lang ng anak mo, kasi nga wala kang pera. Pero pag ikaw tumanda ka ng mayaman ka, milyonaryo ka, di ba, ikaw yung pag-aagawan ng mga anak mo. Kasi pag wala kang pera, tumanda ka, ang tingin sa'yo ng mga anak mo, pabigat ka. Doon ka naman kay kuya, wala na kaming budget dito, kapos na kami. Ay, doon ka naman kay ate, wala na kami. Alam mo mga something gano'n. Pero pag milyonaryo ka, di ba? Ay nako, pag-aagawan ka niyan. Tapos talagang aalagaan ka, di ba? Kung kailangan palitan ka ng diaper, papalitan ka. Kakausapin ka pa, wag mo akong kakalimutan, mga something gano'n. Bakit? Kasi nga, may papamana kang kayamanan. Tama ba? Mga something gano'n. Again guys, hindi ko naman sinasabi na gano'n nga yung na parang magkikare lang sa'yo dahil mapera ka. Pero guys, again, iba pa rin talaga yung hindi ka nagiging pabigat pagtanda mo. Maliwanag ba? And syempre, ayan. Syempre, pang-lima guys, pag may pera tayo, isa sa deepest way natin, pwede tayong tumulong sa ibang tao. Alam mo, by nature talaga, lahat ng tao, willing naman talaga, gusto naman talagang tumulong sa kapwa nila na nangangailangan. Pero ang kino-consider natin, kadalasan at kalimitan, is, syempre, kung tayo kapos din, paano tayo makakatulong? Tama ba? O, yun po. Kaya nga, guys, pag ikaw yumaman, kumikita ng malaki, may kakayahan ka ng tumulong anytime. Tama ba? Anytime, anywhere. Bakit? Kasi nga, meron kang financial freedom. Pangalawa, lahat ng napasali mo, tinutulungan mo. At sila yung may malaking pakinabang dito. Kaya nga, parang gato lang yan guys. For example, huwag kang kakabahan na magpasali, mag-recruit, mag-invite ng tao, kumausap ng prospect. Alam mo kung bakit? Pag yung tao na kinausap mo, nag-join sa'yo, ang totoo, siya naman talaga yung makikinabang eh. Hindi naman ikaw eh. Makikinabang ka lang talaga sa pairing. O kunwari, nag-join siya, pak, o may pairing ka. Yun, makinabang mo yun, that time. Pero alam mo, pag yung pinasali mo, kumita, naging milyonaryo, di ba siya naman talaga makikinabang? O kunwari, nakabili siya ng kotse, sino ba magdadrive? Ikaw ba? Di ba hindi? Di ba siya? Pag kumita siya ng milyon, sino yung ubos ng milyon? Ikaw ba? Di ba hindi? Di ba siya? O kaya siya yung makikinabang. Kaya ikaw, huwag kang mangimi na kumausap tsaka mag-invite ng tao. Bakit? Pag yung mama in-invite mo, di ba siya naman talaga makikinabang? Tama? So dapat ikaw, hindi ka masyadong nag-iisip, baka isipin ni Kumari, pipirahan ko lang siya. Ano ka ba pag yumaman yun?
Diba? Pag yumaman yun, baka magpasalamat pa yun sa'yo ng bonggang-bongga. Kainom muna saglit. Pero again guys, shout out pa rin sa 800 plus, 850 na viewers natin, di ba? Yung mga payaman talaga hindi bumibitaw eh. Ayan. So, continue. Continue tayo. Malapit na tayo matapos, huwag kayo mag-alala. Okay? And then, syempre guys, syempre yan. Attitude tayo. So, sa 3. Attitude na to guys ha. Tapos na tayo sa deepest why. Sa attitude naman, ha? Ano ba dapat yung attitude na meron tayo bilang entrepreneur, bilang leader, at bilang future top earner? Syempre, guys, dapat meron pagbabago. Oo. Dapat pagsali mo, wag agad puro problema isipin mo, wag puro agad kanegahan yung isipin mo, ha? Iba kasi nega agad eh. Sa totoo lang, kakasali pa lang, nega na agad. Okay, alam nyo, magiging successful kayo sa isang bagay o kahit sa anong bagay na tinanggap mo na magiging successful ka dito o kunwari, nag-join ka kay TPC or sa isang negosyo, pag naka-mindset ka na hindi ka papayag na mag-fail, hindi ka papayag ng resulta na alam mo na hindi maganda, mag-a-adjust ka talaga yung utak mo, yung katawan mo, 'di ba? Tsaka yung emotion mo na hindi ka papayag na maging failure ka. Maliwanag ba? Again guys, depende pa rin kung ano yung outlook mo, 'di ba, yung attitude mo sa negosyo, yung magdidikta ng kakalabasan mo. Kasi kung una pa lang, puro na problema iniisip mo, alam mo ba? Puro problema talaga mangyayari sa buhay mo. Ha, dito muna, sa isip muna. Ha, sa isip muna mangyayari yung success bago talaga sa income. Okay? So, syempre sa attitude, dapat marunong ka makinig. Dapat meron kang good learning and listening attitude. Ha? Good learning and listening attitude. Dapat teachable ka. So, bawal ang acne. Ano po yung acne? Alam ko na yan. Ayan ang kalaban namin mga upline, yung acne. Pag yung downline namin acne, huyo na yan, huyo. Ayaw makinig, di bahala ka sa buhay mo, ha? Pangalawa. So, syempre, alam nyo, di natin linya to. Wala naman talagang pumasok ng networking na linya na agad. Ha, lahat naman ng bagay kasi, hindi natin linya, pero lahat ng bagay na pag-aaralan. Maliwanag ba? Pag-aralan mo lang. Alam mo, hanggat hindi mo pinag-aaralan muna lahat, huwag ka muna mag-quit, di ba? Di ba? Nag-college ka nga eh. Tingnan mo, nag-kinder ka, elementary, high school, college. 16 years. Hindi ka nga nagsawa kahit paulit-ulit na lang yung halos yung iba. Di ba? Oh. Pero ito, di natin linya. Matagal na dito, 1 buwan, 2-3 buwan para tutukan at pag-aralan mo lahat, di ba? Tapos after nun, hataw na lang, tama? Di natin linya, pero pwede nating pag-aralan. Kabisaduhin, tama? Next. No knowledge, no power. Literal ito, ha? Huwag ka lang puro kapal ng muka, puro lakas ng loob. Hindi yan talaga yung sekreto. Ang sekreto pa rin talaga yung kaalaman mo sa negosyo, ha? O, okay naman yung malakas yung loob mo, yung makapal yung mukha mo. Pero kung hindi mo alam sinasabi mo at hindi mo alam ginagawa mo, 'di ba, mukha kang tanga nun. 'Di ba? So importante pa rin talaga na umaattend ka ng training, 'di ba? At nakikinig ka sa mga upline. Next. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Yes, naniniwala ako dito. Bakit? Alam niyo, kung pag-ibig nga na pag-aaralan eh. Tama ba? At take note guys ha, take note. Etong negosyo natin, hindi siya parang math, science na may formula para talaga makuha mo yung tamang sagot. No, guys. Napakadaling pag-aralan nito. Maraming coach, maraming mentor. Basta marunong ka lang makinig, marunong ka manood ng training, marunong ka magbasa. Mamamaster mo to ng mabilis lang. Maliwanag ba? Lahat ng bagay, guys, na pag-aaralan. Pero dito, hindi naman ganun kahirap pag-aralan yung negosyo. Tama? Ang kalaban talaga dito ng karamihan, katamaran. Tapos yung pagiging negative nila, ay, yan talaga kung bakit ang daming Twitter. Kasi tamad. Tapos, tamad. Tapos, hindi pa, alam mo yung walang effort pa, diba? Yung parang gusto lahat, isubo lahat, gustong gawin pa. Yung apply na niya na lang, yung gagawa ng lahat. Guys, walang ganun. Diba? Kung ipapagawa mo lahat sa upline, hindi sana nagre-head na lang si upline, hindi siya na lang nagtrabaho ng mga head niya. Mag-effort ka rin, magkaroon ka rin ng initiative. Again guys pag ikaw teachable ka, meron kang good learning and listening attitude, yan, umating ka ng training, nakikinig ka sa mga upline, naging knowledgeable ka, may knowledge ka. At alam nyo ba na pag ikaw knowledgeable ka na, ito,
Pag knowledgeable ka na, alam mo na yung sasabihin, gagawin sa mga client, sa team, ayan, pag may kausap ka na client or prospect, confident ka na makipag-usap. Bakit? Kasi knowledgeable ka na eh. Kahit anong itanong sa'yo, kaya mo nang sagutin eh, tama? Ngayon, pag confident ka na sa kaharap mo, nagkakaroon ka ng competence. Ha? Gumagaling ka na. Okay? So, yung convincing power mo, mataas na ganun po siya. Okay? Ayan. And then, syempre guys, so yan, sa commitment naman, ganito siya. Guys, itong negosyo natin, commitment-wise, walang shortcut dito. Alam nyo, tinatrabaho talaga to. Okay? Sa success po, walang libre. Talaga tatrabahuin mo to. Pag sinabi natin walang libre, kailangan talaga mag-invest ka. Mag-invest ka ng pera, mag-invest ka ng oras, mag-invest ka ng effort talaga. Walang libre. Diba? Walang overnight success lalo kay TPC. Napaka-challenging nito. Napaka-challenging ng negosyo nito. Mahirap siya, pero sa lahat ng mahirap, ito na yung pinakamadali. Ha? So, walang libre. Bawal ang pabebe dito. Maliwanag ba? Bawal ang pabebe. Bawal ang pusong mamon. Alam mo yung mga ganon? Bawal yung balat sibuyas. Di ba? So, dapat guys, tatagan mo yung loob mo dito. Okay? And dapat sa commitment, guys, tuloy pa din. Kahit nahihirapan ka na. Kahit napapagod ka na. Kahit nagugutom ka na. Kasi alam nyo, pag mahirap kayo, dapat nga wag na kayo mag-inarte. Oo, pag mahirap ka, wala kang perang ngayon, tapos nag-iinarte ka pa, tapos tatamad-tamad ka pa. Ay, naku, paano kaya yaman yan? Tingnan mo na lang ha. Pagpagod ka, pagpagod ka or nahihirapan ka, puyat ka, guys, itulog mo lang yan, okay na yan eh. Pag gutom ka, ikain mo lang, okay na yan eh. Pero pag mahirap ka, ay naku, kahit anong kain, kahit anong tulog mo, pagising mo, mahirap ka pa rin, di ba? O, yun lang, yun yung masakit. Kaya, galingan mo na lang talaga. O, next. Syempre, parang sa pag-asawa or kasal. Ha? Ang commitment mo, parang nakipagkasal ka or parang kinasal ka kay TPC. Di ba pagkasal ka, kahit anong problema, okay lang. Tatanggapin mo, aayusin yung mag-asawa, tama? Kahit ano pa yan, di ba? Kahit maganda o pangit, di ba, talagang, nandyan ka, hindi ka bibitaw, kasi alam mong asawa mo na. Sa negosyo natin, dapat ganun din, ha? Hindi pag okay, pagka-puri-puri. Pag may problema, pagka-sumpa-sumpa mo. Anong klaseng commitment yan, di ba? Sa asawa ba, ganyan? O kunwari yung asawa mo, nalaman mo na tamad maligo, ano yun? Ayaw mo na, ayaw ko na sa'yo, ganyan ka pala, di ba? Hindi. So tatanggapin mo siya ng buong puso kahit ano pa yung kahinaan at kalakasan niya. Maliwanag ba? Ganon din sa negosyo natin. Okay, next. So syempre, sa commitment, effort and time syempre, importante. Hindi talaga yung pera, hindi talaga investment. Effort and time talaga tinitingnan naming mga upline kung yung mga tao talaga ay tatagal or yayaman. Effort and time talaga. Pangalawa, syempre, attendance. 'Di ba? Yung attendance sa mga training, sa mga seminar, coaching, mentoring, sa mga activities nila. Tsaka dapat yung two-way. Paano two-way commitment? Yung parang pag yung upline mo nag-commit sa'yo, mag-commit ka rin, ha? Pag sinabi ng upline, sige, magta-training ako sa grupo mo, patawag mo naman lahat ng grupo mo. Hindi yung grupo mo na nga lang, hindi mo pa mapatawag. Maliwanag ba? Dapat two-way commitment tayo. Again guys, para sa akin, ang pagiging successful or pagiging top earner ay napaka-predictable. Paano predictable? Kahit hindi pa ilang taon, alam na agad namin kung sino yung yayaman. Alam na agad namin kung sino yung successful. Kasi predictable siya. Paano predictable? Pag yung tao, pag yung dealer, laging uma-attend ng training, ng seminar, di ba? Ng mga patawag ng upline. O, pag puno rin ng activity, lagi nag-activate, nagpo-post, di ba? Ayan, nagpapadala sa LBC, kumukuha ng mga remittances. Tapos yan, laging nanghihingi ng tulong din ng payo kay upline. Predictable, alam namin na dahil may activity yung tao na yun, isa siya sa mga magiging top earner, magiging milyonaryo. Di ba? Kasi pag yung downline mo, hindi umaattend ng training, hindi mo nakita, walang activity, tapos hindi rin makausap ng upline, predictable, hindi yayaman yun kasi wala nang ganap eh. Tama? So, very predictable talaga ang pagiging top earner kay TPC. And syempre, sa belief naman, medyo malapit na tayo matapos guys. So, tsagain nyo na lang. Sa belief naman guys, ganito lang siya. Okay? Ito, hindi ko na ito ikikwento, the confession na palagi ko nang kinikwento. Sa belief guys, dapat ang belief level natin 100%, literal yan. Ha? Belief system natin dapat napakalalim. Siyempre, dapat una maniwala tayo kay company. Kasi po yung kumpanya natin, momentum stage, marami nang may resulta. Maliwanag ba? Bakit ka pa magbabaka sakali sa ibang kumpanya na bagong bukas?
Eh yan nga mismo, yung mga bagong bukas na yan, hindi nga nila alam kung talaga magtatagal din sila. Tama? O at least sa atin guys, stable na tayo. Experimental period ng isang kumpanya, 3 to 5 years. Eh tayo 8 years na guys, ibig sabihin, tapos na tayo, lagpas na tayo sa experimental period, matatag na tayo. Okay? At marami nang may resulta at nagpapatunay na talagang kumikita at magandang sistema na meron tayo. Maliwanag ba? Pangalawa, dapat believe ka rin lang sa kumpanya, believe ka rin dapat sa produkto natin, ha? Pa-load ka naman. Magpa-load ka naman. Okay? Be the product of your own products. Okay? And syempre, kay upline din, maniwala ka rin kasi wala ka naman talaga dyan sa kinakatayuan mo kung wala yung upline mo, tama? Kung malamang sa malamang, kung wala kang upline, baka hindi mo alam kung anong ginagawa mo ngayon, tama ba? So, ayan. So, kailangan mo sila always listen. Lalo ko yung mga upline natin, guys, top earner at may resulta na, di ba? Syempre, upline, maniwala rin kayo kay downline. Di ba? Kasi yan yung magpapayaman sa inyo, yung downline nyo. Kaya dapat talaga alagaan natin yung mga downlines natin. Maliwanag ba? Okay? And then, syempre, maniwala ka rin sa sarili mo, ha? Hindi puro kay upline, puro kay downline. Maniwala ka rin. Alam mo, kausapin mo yung sarili mo. Oh, mag-reflect ka minsan sa salamin. Di ba? Tapos titigan mo maigi yung sarili mo. Okay? Tapos, alam mo, pag humarap ka ng salamin, 2 tao lang makikita mo. Paano 2 tao, coach? Yung isang tao, yung unang tao, yung taong pipigil sa'yo, sasabihin sa'yo na hindi mo kaya, na mag-quit ka na. Yung pangalawang tao, makikita mo, yung sasabihin sa'yo na kaya mo yan, ituloy-tuloy mo lang. Ngayon, mamimili ka lang kung sino yung pipiliin mong tao na yun, ha? O, bahala ka sa buhay mo kung sino yung piliin mo. Okay? Next. Siyempre kay God, guys, maniwala tayo, no? Kasi alam nyo, pag hindi will ni God, pag hindi maganda intention, pag hindi yung motibo mo pangit, naku, hindi ka i-bless ni God. Sa totoo lang. Alam nyo, we are given seed, all we have to do is to sow and reap. Parang ganito lang siya eh. Dapat, positive ka na pag-join mo dito, yayaman ka, kikita ka, makukuha mo yung mga tamang tao. Ha? Oo, kasi alam nyo, bago kayo pasalihin dito, naka-ready naman talaga yung network mo eh. Yung mga tao mo, naka-ready na yan. Nahanapin na nga lang natin, okay? Ganyan po siya. So, maniwala ka na talagang mahanap mo yung mga tamang tao. Okay? And then, syempre guys, ipag-pray natin, di ba? Oh, parang kami lagi namin pinag-pray nung sana ibigay sa amin yung mga tamang tao para kumita kami, di ba? At matulungan din namin na mapakita yung tao. Okay? Ayan, and then, syempre, always be positive. Dapat, surround yourself with positive people. Parang ganito lang siya. Pag yung circle mo, alam mong toxic, di ba? Alam mo yung nasira lagi yung mood mo dahil sa kanila hindi ka nakakatawa masyado, guys, iwasan mo muna. Doon ka muna sa mga taong tingin mo makakatulong sa'yo at makakatulong na mag-grow ka, mag-mature ka. Okay? So, pipiliin mo yung mga taong papakinggan mo, ha? Huwag palaging sa negative. Dahil sa mga kapitbahay nyo, naniniwala ka pa. Yung iba kasi, gustong yumaman, pero nakikinig sa mga payo ng mga mahihirap. Di ba? Nakikinig sa payo ng kapitbahay na maraming utang. Kung gusto mo yumaman, makinig ka sa mga taong yumaman, hindi dun sa mga taong mahirap kasi mas lalo ka maghihirap niyan. Next. Ayan. So, dapat mayroong preparation, alignment, tsaka resistance. Alam nyo, ang preparation, hindi yan nakukuha ng isang bagsakan pagsali, tsaka yung alignment. Dito sa preparation, habang tumatagal ka, ina-align ka ng TPC, yung character mo tsaka attitude mo, in preparation para sa malaking resulta. Pero may resistance yan. Yung tipong ini-negative ka, i-reject ka, i-fail ka, di ba? Pagtatawanan ka. Yung tipong papahirapan ka bago makuha yung pangarap mong income tsaka resulta. May resistance talaga, ha? Talagang i-challenge ka araw-araw ng pag-network mo. Totoo yan. And ito yung magdadala sa career mo, yung pagiging positibo. Eh kasi, pwede ka naman maging negatibo, kaya lang, ano ba epekto ng pagiging negative? Di ba pangit? Eh di maging positive ka na lang talaga. And syempre, always motivate yourself that something good will happen. Tama. Kasi puro pag-aalala ka, na baka bukas yung client kung kakausapin hindi mag-join. Ay, isipin mo na lang, mag-join yun, I'm sure. At gagawin ko lahat para mag-join yun. Tama? So, dapat maging positibo ka na lang. Pwede ka maging negative, pero wala naman kasi magandang maidudulot eh. Okay? E syempre, ayan nga, positive thought, plus positive action, syempre, positive resulta. Ha? Hindi pwede yung positive, negative, on and off, bawal po yun. Diba? And syempre, discouragement, okay? Normal na ma-discourage ka. Hindi mawawala yan. Pero tatandaan mo, pag nag-i-invite ka, may discouragement.
'di ba? Ang rejection kasi external, ang discouragement internal. Pag na-reject ka, ang naging sanhi ng rejection yung tao, external yon. Pero yung discouragement, internal, sa'yo yon. Yung tipong, na-reject ka na nga, pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo pa rin, na-reject ako, di ba? So, ikaw na may problema nun, ha? Kasi internal na siya eh, okay? So, pag nadi-discourage ka naman, guys, ito nga parang sabi ko, always motivate yourself that something good will happen. Di ba? Lagi mong tatandaan na hindi araw-araw Pasko. 'Di ba? At hindi rin naman araw-araw mahal na araw. Maliwanag ba? Kung ngayong araw, wala, zero, walang nagpa-activate, baka bukas, 'di ba? O zero ulit, baka kinabukasan, marami na activation, 'di ba? So yun lang guys. Alam nyo, huwag ka lang titigil dito sa karera natin. May hit mo rin, makakamit mo rin yung finish line. Maliwanag ba? Parang ito yung sa Cocoon. Sa Cocoon kasi, una uod lang yan, uod, caterpillar, tapos naging 'di ba? Nagmetamorphosis siya, naging pupa, tapos naging ayun, ganyan. Tapos naging butterfly na. So pero yung journey niya mahirap din, guys, para maging butterfly siya. Ganoon din kay Graham Bell. Si Alexander Graham Bell, siya yung nakaimbento ng ano ngayon? Telepono. Parang ito yung parang pinaka-tatay ng TPC. Bakit? Kung hindi niya na-invento yung telepono, walang mga cellphone din ngayon. Tama ba? Pero pinagtatawanan siya dati sa idea niya kasi mula sa magkakalayong lugar, maririnig yung boss pag nagsalita sa device, di ba? Pinagtatawanan siya dati. Buang daw siya, baliw daw siya. Kasi nga, kung nabubuhay ka dati, ganun sasabihin mo, sa Amerika at sa Pilipinas, lahat kayo magkakausap, magkakarinigan. Di ba? Parang imposible nga yan. Pero naniwala siya, kahit nili-discourage siya ng maraming tao. Pero ngayon guys, tingnan mo, di ba? Kung wala si Graham Bell, baka walang TPC din kasi walang cellphone. Tama? Syempre, itong Wright brothers, sila yung unang nakapagpalipad ng eroplano. Kung wala sila, wala rin PAL. Di ba? Wala rin mga eroplano ngayon. Thomas Edison. Siya yung nakaimbento ng incandescent bulb. Kung wala siya, napakadilim ng buhay natin. Tama? So marami nag-discourage sa kanila pero guys ngayon, pinapakinabangan natin. Yung buti na lang tinuloy nila, tama? So ganyan, huwag magpapadala sa discouragement. And then syempre guys, okay. Huwag na to. Hindi na muna to. Ay, may how to invite pa pala. So ito mabilis na lang bago tayo magtapos. How to invite guys, syempre, guys, assess mo muna bago mo i-assist ha. Tanungin mo agad, ano bang gusto mo, retailer o dealer? Para hindi ka nagsasayang ng time, di ba? O ano bang gusto mo, retailer or dealer? Okay. Dealer. Ito na yung package ng dealer. Di mo mamili ka dyan kung ano yung kaya ng budget mo. Kung retailer, ito yung package ng retailer, tama? Hindi na kung dahil papasikot-sikot, di ba? Sayang yung time. Ano mo na agad? Kasi, mag-inquire ka ng negosyo. Oo, gusto magnegosyo. May pera ka ba? O syempre, pag magnegosyo, may pera. Kung wala kang pera, tsaka ka na lang inquire, tama? O, ganun po siya ha. O, meron po akong pera. O ano ba gusto mo? Dealer o retailer? O retailer o dealer? O ito po yung package na ano pong gusto niyo yung kaya ng budget niyo. Di ba ganun? O how to invite? Dapat marunong ka mag-assess, magtanong ha. Next. O, Coach, ano ba yung perfect invitation para talaga makapag-recruit, makapag-invite? Alam niyo po, wala pong perfect invitation kasi wala namang perfect na situation. Maliwanag ba? Dapat din talaga marunong kang sumukat, mag-calculate ng kausap mo, tsaka ng budget niya. Importante po yun, okay? At matututunan mo yan through experience, tsaka through mentoring, ha? Next. Smile and compliment. Wag ka naman nakabusangot pagkakausap. Maliwanag ba? Wag. Dapat ang impression ng kausap mo, dapat nakita niya na ikaw, pag nakita ka ng client mo, positive agad yung aura mo. Maliwanag ba? Yun yung parang pagtingin sa'yo, para ka nang nalugi agad. Okay? So, dapat positive ka. Naka-smile. Tsaka marunong ka mag-compliment. Yun, babatiin mo siya, uy, ang ganda naman ng hair mo. Uy, ang ganda naman ng damit mo. Uy, ang ganda naman ng hikaw mo. Mga something ganon. Para maramdaman niya na, hindi kami nito, nagkakapalagayin kami ng loob nito. Maliwanag ba? Dapat ganyan. Mga simpleng gesture. And don't forget to kiss. Ano yan? Keep it sweetly short. Pag mag-invite ka, hindi ka pa maglalatag, ha? Bibigyan mo na siya ng idea. O kung gusto niyang kumita, kung gusto, kunwari, parang ganito. Keep it sweetly short. Oy, Mare, alam mo ba, meron akong na tuklasan, na discover ng negosyo na pwede tayong kumita ng 4 to 5 digits weekly. Alam mo, ang ganda, sobrang ganda.
O ba, pag interesado ka, PM mo lang ako o kaya usap tayo. Ganun lang. Wala kang binigay na company, marketing plan na kung magkano yung entry, magkano ilalabas, 'di ba? So pero nabigay mo yung message, ganun po siya. And then syempre, ayan. So the form approach, kunwari nandiyan na yung client o may nakasalubong kang pwedeng prospect. Ganito yung approach natin, ha? Yung iba kasi nandiyan na yung client or yung prospect niya, hindi niya naman alam kung ano sasabihin, kung paano mag-start ng conversation para maging kliyente talaga yung prospect niya. So ito yung tinatawag nating form approach, ha? Sa form approach po, ganito po siya, form approach. Number 1, tanong mo family. Uy, kumusta family mo? 'Di ba? Okay naman. Kumusta tatay mo? Kung kakilala mo yung family niya. Kumusta yung tatay mo? Okay. Kumusta asawa mo? Anong trabaho ng asawa mo? Ikaw, anong trabaho mo? Wala akong trabaho ngayon, Mare. Alam mo na kung saan mo siya i-penetrate. Mare, alam mo ba, since wala kang trabaho, baka gusto mo tulungan kita. Kikita ka ng maganda dito. Tama? So, ganun, kumusta yung family, trabaho ng asawa, tatay, nanay. O, kunwari, sa ano naman, ito na, sa letter O naman. O, occupation. Yun nga, family, okay naman. Isa-isayin mo yung occupation. May trabaho ka? Mare, may trabaho ka ba? Mare, may trabaho ako. Ano ka, kumusta naman sahod mo? Okay ka naman ba? Sapat naman ba? Mga something ganun, di ba? Pag sinabi niya, medyo hirap nga ngayon eh. Medyo maliit ang sahod ngayon dahil may pandemic, ganun. O baka gusto mo, matulungan kita, Mare, na madagdagan yan para kahit papano may additional income ka pa. Di ba? Di ba simple lang pero na-open mo yung negosyo. Okay, next. Recreation, di ba? Kung ano naman yung hilig niya. Mare, kumusta? Ano naman, kumusta yung pinagkakabalan mo? Nagbabanda ka pa ba? Di ba? Mare, hindi na nga ako nagbabanda eh. Kasi medyo hirap na yung ano ngayon, binenta ko na yung mga ano ganyan. Baka gusto mo, alam mo sayang naman yung yung recreation mo. Tulungan kita para matuloy mo pa rin yan dito. Para may extra income ka, 'di ba? Makaipon ka sa kung anong gusto mong gawin. Mga something ganun, ha? Ayan. Okay, gusto niya talagang ng maggupit-gupit, magsalon. Oy, Mare, ano ba hilig mo? Gusto ko, Mare, maggupit-gupit eh. Gusto mong barbershop? Kaya lang wala ang budget eh. Alam mo, may offer ako sa'yo. Tutulungan kita sa negosyo ko para makaipon ka para sa future na negosyo mo. Di ba mga ganon? Kung ano hilig niya, sakyan mo. Next. And syempre yung message. Mare, wag mo kakalimutan yung message. Mare, ito ito may ino-offer ako sa iyo na tingin ko makakatulong. Ngayon, syempre, it's up to you kung i-grab mo yung opportunity. Ganun lang siya, guys. Okay? Ayan. And syempre, shoutout sa almost 800 plus pa, almost 800 pala na viewers natin. Okay? And syempre, ayan. So, tapos na sa form approach. So, again, guys, ito ata yung closing natin. Ayan. So again guys, wag kayong titigil hangga't hindi mo nahahanap yung 4 na alas na magpapayaman sa iyo. 4 yan eh. Coach, ang tagal ko na wala pa rin yung 4 na alas na nahanap ko. 1 year na ako. Ngayon kung hindi mo pa rin nahanap yung 4 na alas, ang gawin natin, training natin yung mga tao mo at i-convert natin lahat sa alas, diba? Kasi hindi naman tayo naglalaro ng baraha dito eh. So ang gawin natin, kung marami ka ng tao, bakit ka pa maghihintay na hanapin yung alas? Ang gawin natin, lahat ng tingin mo, lahat ng under mo, downline mo, i-training natin, mentoran natin, gawin nating alas, diba? Para hindi lang 4 yung alas mo, diba? Ganun po siya. Okay, and then syempre, ayan, handling objection. Meron pa palang ganito. Sige, i-ano ko na to, nandito na eh. Medyo mahaba pala to, ha? So, paano mag-handle ng objection, coach? Pag may nakaharap akong medyo, nakakainis, nakaka-irita yung mga tanong. So, tuturuan ko na rin kayo, mabilis lang to, alam ko. So, ang tanong sa'yo, networking ba yan? Diyan, kinakabahan ng iba eh. Pag tinanong ka, networking ba yan? Anong sasagot mo? Okay, pag tinanong ka, networking ba yan? Ibabalik mo lang yung tanong sa kanya, ha? Kunwari, tinanong ka, networking ba yan? Ang sagot mo, bakit gusto mo ba ng networking? Anong sagot? Bakit po? Gusto niyo po ba ng networking? So, ang sagot niya, it's either yes or no. Pag sinabi niyang no, ayoko ng networking, ay mag-load po kayo doon sa mga kapitbahay niyo o kaya sa family niyo. Tama? So, ito po, loading po ito. Pag sinabi niya naman, yes, gusto ko ng networking, ay good news po, sir. May part po kami ng networking at sobrang ganda po ng kitaan. Gusto niyo po ba explain ko sa inyo? Ibig sabihin, mag-yes or mag-no siya, walang kawalaya, maliwanag ba? So, dapat chill ka lang, cool ka lang, ha? Huwag ka masyadong kakabahan. Pangalawang objection, scam ba yan?
O sabihin mo lang sa kanya, ibalik mo lang din yung tanong. Bakit sir, gusto niyo po bang ma-scam? Sasabihin niya, ayoko rin po ng scam. Hindi po ito scam. Maliwanag ba? Ganun lang, napakasimple lang. Next na objection. Pyramiding ba yan? Sabi mo sa kanya, paano niyo po nasabing pyramiding? Ano po ba ibig sabihin ng pyramiding? O, kasi hindi nila alam explain yung pyramiding eh. Sabi nila, baka tao-tao lang yan, di ba? O, normally ganun sinasabi nila, tao-tao lang yan eh, yung pyramid, recruit. Sabi mo ganito, ang pyramiding po sir, walang office, di ba? Walang legalities, walang website, walang may-ari, walang kumikita, di ba? Tsaka puro recruit. Dito po, ipakita mo na kompleto po kami, office legalities, product, repeat purchase, kumikita, di ba? Mga ganon. Tapos sabi mo dito, kahit di ka mag-recruit, kumikita ka. Sabi mo, hindi po kami pyramiding, legal na legal po kami. Okay, next. Totoo ba yan? O pag tinanong ka kung totoo ba yan, tanungin mo lang yung cellphone number. Ano po number nyo? Yan. Load mo all texted. O dumating po ba yung load? Oo. Ibig sabihin po, totoo po. Diba? Singilin mo na lang ng 13. Kunwari all texted, diba? 13 po, bayad. Diba? So, ganun. And syempre, legal ba yan? Pakita mo yung website natin. Pakita mo yung mga billboard natin sa EDSA, sa mga main road, diba? Pakita mo yung yung income mo, pakita mo lahat ng pwede mo ipakita, legalities kung meron ka, pakita mo para talaga legal na legal. Okay? O kaya punta ka ng ng website ng SEC. I-type mo yung natin yung code natin, yung CS201115301 para makita niya na naka-register tayo sa SEC. And then syempre, ayan, note, alam niyo, if hindi niyo aral yung negosyo, isa ka sa magiging problema namin. Imbes na maging tagapagtanggol ka ng negosyo, pag hindi mo aral, isa ka pa sa magagatungan eh. Isa ka pa sa mag-aalinlangan eh. Pag hindi mo aral, sinabihan ka, scam yan. Networking yan, bilog-bilog eh. Ay, oo nga po, bilog-bilog pala. Sorry po sir, na-scam din po ako. Ha? Eh, hindi mo kasi alam kung paano i-handle yung objection. Okay? And then, syempre, ito yung closing remark ko. Ay, closing slide pala. Ang tanong ko lang po sa mga viewers natin ngayon, shoutout pa rin sa hindi talaga bumigay. Shoutout sa almost 800. Ayan. Ang tanong ko lang, tingin niyo po ba kung gagawin pelikula yung buhay mo, papanoorin mo kaya? Inspiring kaya? 'Di ba? Kasi alam nyo guys, sa mga nanonood kung hindi ka pa nag-full blast kay TPC, alam mo, napaka-boring siguro ng magiging pelikula mo. Sa totoo lang, 'di ba? Kasi ako nung nagwo-work ako, tinanong dito sa akin eh, kung gagawin bang pelikula yung buhay mo, papanoorin mo? Tapos inimagine ko, inisip ko, gagawin pelikula yung buhay ko. Eh, ang ginagawa ko lang araw-araw, nakaupo lang ako sa office. Ganun lang. Kumbaga, gising, commute, office, tapos uwi, tulog, tapos kinabukasan ko na naman, nakaka-boring yung pelikula ko, yung buhay ko pag ginawa, di ba? O, kaya po, make it inspiring, guys. Di ba? Napakaganda ng pelikula mo, napakarami mong natulungan tao, napayaman, nakuha yung pangarap, na-motivate, naturuan. Tama ba? So, yan po. Kaya medyo, kung tingin mo hindi mo papanoorin yung sarili mong pelikula, nako, baguhin mo yung istorya ng buhay mo ngayon pa lang. Maliwanag ba? Ganyan siya. So guys, I hope meron po kayo natutunan sa ating training ngayong araw, no? Medyo mahaba po siya pero at least guys, 'di ba? So, okay nang mahaba kaysa sa wala tayong maituro, no? Actually, kulang pa nga yun eh. Binilisan ko pa siya. Kasi pag binabagsak ko to sa main office, guys, napakahaba talaga. Kaya dati inaabot kami ng gabi. So, shout out sa mga viewers natin na umaattend sa main office dati na umuwi na ng madaling araw, 'di ba? Shout out sa inyo, no? So, and then syempre, ayun nga po, sana po meron kayong natutunan at sana ganun din po sa mga downline nyo, meron sana sila natutunan. And syempre guys, wag nating tigilan na mag-aral sa negosyo, wag nating tigilang mangarap at wag nating pigilan din na mangarap at matuto rin ang yung mga downlines natin. Again, nasa upline pa rin talaga guys kung yung buong grupo niya puputok or biglang mawawala. Importante ang role ng upline, importante ang role ng mga trainings. Maliwanag ba? So, wag natin ipagdamot sa mga downline natin yung kaalaman na tingin natin makakatulong din sa kanila. Maliwanag. So, as your national mentor, yan po yung naging parang pinangahawakan ko, naging prinsipyo ko na kung ano yung meron ako natututunan na
alam mo yun, nagkaroon ako ng idea at tingin ko makakatulong din sa iba. So, sinishare ko talaga siya. Okay? So, dapat ganun din gawin nyo, ha? So, kasi syempre, mas maraming knowledgeable under mo, mas malaki kikitain mo, literal yan, okay? And parting words ko, guys, ito na, bago ako matapos. Huwag kayo mag-give up. Masyado pang maaga. Okay? Marami pa tayong pagsasamahan. Marami pang big projects sa TPC. Marami pang magagandang balita ang lalabas, di ba? So lahat tayo naniniwala ako yayaman. Again guys, sa TPC po matira po yung mayaman. At mayaman po, sure, 100% ang natitira. Ha? Kaya pag nawala yung tao mo, ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Pag may dumating na bago, baka sila na yung tamang tao. Again, mawala na ang lahat. Mawala na silang lahat. Wag lang ikaw. Maliwanag ba? So tapos na po ako. Thank you so much guys. To God be the glory. Thank you so much po.